mas ma-observe mo yung ano natin, yung magiging share ng mentor natin. Okay, and hindi ako importante ngayon Okay. um, ito naman, syempre, ipapakilala ko na yung ano natin, yung ano natin, speaker natin ngayon. And sa akin lang po, ma-excite na tayo. Marami tayong matututunan sa kanya. Okay. And prepare ka kasi ang tatawagin ko lalaki to. Mamaya ikaw na yan sa mga lalaki dyan. Di mo alam, ikaw pala yung tatawagin no? Pero yan, syempre, ang tatawagin ko, talagang rinirespeto sa buong ano natin, team natin, buong Saviors, syempre sa company din natin. Diba? And napakadami na pong achievement nito sa ginagawa natin negosyo. Okay, and yun nga, di ko na papatagalin. Okay, yung na-achieve niya lang naman dito, kinita niya na yung first million niya, yung first car niya, yung second car niya, and meron na din po siyang sariling kondo niya, sariling bahay niya. Diba, napakadami niyang resulta, no? And syempre, kumikita na po talaga ng sobrang laki sa system natin. International top earner. Okay, and okay, mabibigla kayo. Kasi siya lang naman yung top 1 nung ano natin, nung events natin, nung awarding natin nung Sunday. Okay, tatawagin ko na po, walang iba kundi si Sir Mark Ian Arcino. Yun. Grabe, napakarami natin. 1,900,000. Grabe. Magandang lalaki po ako sa inyo lahat, di po? Magandang gabi po at maulang gabi sa lahat. Napakalakas ng ulan po rito. So, Luzon, Visayas, Mindanao po magandang gabi po. Tapos sa mga OFW po, OFW, magandang hapon po. Malinaw po yung boses ko na pa-thumbs up po dyan sa video mo. Malinaw po, sir. Ayun. Kasing linaw ng kagandahan ni Ma'am Gina. Ayun, grabe. Maraming salamat po Ma'am Gina Orsolino sa pagbati niyo po, no? Tsaka sa napakalupit mong pag-rules. So, yun po. Double check muna natin yung mga tao natin na nakangiti ba o nakasimangot. Kasi mas masarap po mag-start ng gathering natin pag lahat po nakangiti. Di ba? Yan. Kaso yung iba naka-off cam po. So, siguro nasa work po ito. So, yun, napakagaganda ng ngiti. Yan, kay Sir Hunter, Sir Jesse, no? Grabe. Ay, mga ngiti na gusto nating makita pag magtotok ka. Kasi napakahirap kaya magsalita pag pag mga nakasimangot. Di ba? Ulitin ko po ulit yung problema mo, iwan mo muna sa ilabas mo para maulan doon. Para lumayo, paanod mo. Di ba? So, ngiti-ngiti muna para at least makalimutan natin. Then yung mga stress natin sa isip natin, tanggalin niyo po muna. Hindi naman makakatulong, di mo rin naman dito gagamitin yan. So, mas maganda po makapag-focus ka po, no? So, sa mga bago po dyan, welcome po. And welcome ka po sa team po ng Payaman po, no? Sa team ng United Savior. So, yun po. Mukhang ready na ang lahat, no? Ready na ba ang lahat? So, patype muna dyan ng I am ready. Kung naririnig ako at gumagana yung chat room mo. Testing mo lang, baka hindi gumagana di ba? I am ready. Yan. Namin ang ready. Sa mga bago po na ma-attend dito or follow up po or ngayon pa lang po makakapasok dito, huwag ka po mag-alala, hindi masasayang yung oras niyo. Sigurado ma-inspire ka at ma-motivate ka ngayong gabi na to at marami kang learning na matututunan, di ba? So, na-appreciate po namin yung effort ninyo ngayong gabi kasi alam ko may gagawin ka, may trabaho ka pa, minsan hindi ka pa nga naghahapunan, hindi ka pa nakapagluto, pero inuna mo yung gathering na to. So, na-appreciate po namin yung ginawa mong effort na yan, no? So, maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras. Pero yun po, negosyo naman po ito. Kaya wala pong masasayang na oras. Kaya ngayon po magsisimula na tayo, no? So, para at least tuloy-tuloy po tayo. Pero kung may mga ipa-follow up ka pa po dyan na mga di pa po nakakapasok, i-send mo agad yung link para at least makahabol siya. Maaga pa naman din po at ang blockbuster po, tuloy-tuloy na to.
So yun, mga naka-ready na. Sa mga naka-duty po diyan na nagtatrabaho, saludo po kami sa inyo kasi sa kabila po ng lahat ng pagtatrabaho niyo diyan, na isisingit niyo pa po itong negosyo natin sa pagte-training ho, no? So maraming salamat po. Na-appreciate po namin. Then ingat ka po sa trabaho niyo. Yun. So ngiti muna, ngiti. Ayan, ayan. Iyon, gaganda ng ngiti. Ang gwapo at ang gaganda. Diba? So huwag niyo itago po yung kagandahan natin. Tsaka naka-record po ito. So mas maganda po nakikita yung mukha mo, yung kagapuhan mo. Pag nakasimangot ka, kitang-kita rin po sa record. 'Di ba? Ipapasa po namin ito. 'Di ba? So yung record po kinukuha po ng mga bawat distributor po dito. So mas maganda po lagi ka nakangiti. Tapos pag nakatulog ka po, pasensya na po, talagang makikita ka talaga. 'Di ba? Pag nakatulog ka, wala po kami magagawa ron kasi talagang kumakalat po itong video na to kasi syempre training, gathering, sa mga hindi naka-attend, ipapasa po namin. Kaya pilitin mo pong huwag kang makatulog. Yung mga nakakatulog, napapangiti. Ako yata yung sinasabihan ni Sir. Hindi po ikaw, yung katabi mo. So yung katabi mo po. Okay, so gusto ko lang po kasi masaya bago tayo magsimula para at least yung isip natin makafocus, then yung stress natin mawala. Yung problema mo, kalimutan mo muna. Sabi ko nga, ipaagos mo sa ulan, di ba? Ipasama mo sa habagat nang lumayo, nang di na bumalik, di ba? Naubusan ka ng problema. Tsaka, eto na po yung solusyon mo sa matagal mong pinagdadasal, problema, sitwasyon, stress. So, tutulungan kita. For sure sa tokong ito, marami kang mapupulot na aral, di ba? Kaya makinig kang mabuti. Tapos kung yung load mo, kahapon ka pa nag-load, dapat ngayon pa lang po mag-back up ka na. Mag-buffer ka na po kasi baka mamaya maubusan ka na ng load, di ka na naman makapasok. Kaya sa mga nagde-data po dyan, make sure po na bago yung load mo para at least hindi ka mabitin sa knowledge natin. Then nakakatuwa lang kay Ma'am Ma'am banggitin ko lang, natutuwa lang ako kay Ma'am Empires Galatian Adele. So may hawak pang ballpen, natutuwa ako sa mga ganyan tao. Hello po, madam. So, ingat po dyan, no? May ballpen kasi siya, tsaka notebook. Natuwa lang ako. Kasi nung nagsisimula po ako ng bago ako, ganyan din po ako. Talagang willing ako matuto. Bawat bagsakan ng mga speaker talagang sinusulat ko. Speaker name, ganyan, sinusulat ko pa talaga. Kaya makikita mo yung mga tao na willing matuto, interesado, at kikita talaga. Tama po? Kasi naka-focus, may ballpen ka. Yung iba kumukuha, saan kayo ballpen ko rito? Hindi ko nakuha yung notebook ko, sayang naman. Sana nabati rin ako. Di ba? Hindi, nasa sa'yo naman po yan. Basta mas maganda po seryosohin natin negosyo. Yun, mag-start na tayo para tuloy-tuloy po tayo. Okay? So yun, mag-share screen lang po ako. Focus po kayo, walang kukurap, pero huminga ka. Di ba? Huminga ka. Okay, share screen lang po ako, guys. Ayan. Full screen. Sa mga hindi pa po ako kilala, so magpapakilala po ako ng konti. So I'm from Bulacan po. So nandito po ako sa Giginto, Bulacan. Pero laking Hagunoy po ako. Kung sa mga may nakakaalam po na Hagunoy, doon po yung ngayong oras na to po, walang baha. Walang paglagyan ng baha po. Kasi hanggang lihig po pag nakadapa ka. Lagi pong baha doon. So high tide, laging baha doon. So lalong ngayon po, panahon na to, umuulan. So mangingisda po ako sa mga hindi po nakakaalam diyan. Magaling po ako sa dagat. Talagang master po ako doon. Kasi almost matagal, bata pa lang po ako, nagdadagat na ako. Ayun po yung pinaka source of income po doon sa Hagunoy, Bulacan. So sa mga mangingisda po diyan, sigurado makaka-relate ka and ma-inspire ka. 'Di ba? So kung meron kang gusto sabihin lang diyan ka lang po sa chat. Chat ka po. Magkakaintindihan na tayo. Kaya maging active po tayo sa chat natin. So ayun po, pangalan ko po is Mark Ian Arcino. So from Bulacan po, high school graduate. Kung high school graduate ka, may pag-asa ka pa. Nagawa ko, kaya mo rin. Tama? So tulad po ng mga probinsyano o probinsyana, sir, ma'am, na lumuwas ng Maynila para magbaka sakali na
magkaroon ng magandang income. Unlike po sa probinsya na pinanggalingan ko po, tulad gantong panahon na to, maulan, mabagyo, habagat, amihan. So, pahirapan na po kami lumabas niyan. Talagang inaasahan namin yung kalmadong hangin. Yun po yung inaabangan namin tuwing lumalabas kami. Hindi po kami nakakalabas pag may mga hangin kasi pag mahangin po maalon. Aha. So, ayun po yung palatandaan namin pag masyadong mahangin. Depende rin po sa hangin. Pag sa lata naman po, pwede rin. Aha. Ayun, mga isda. Totoo po yun. Pag may bagyo po, delikado. Kasi sobrang lalaki po ng alon, sinlalaki po ng tao. Kaya doon po kami bumabase. Kaya po sobrang hirap. Talagang sa loob ng isang linggo, maswertehan na yung kumita ka ng 500 sa isang linggo. Kasi minsan walang labas, hindi ka makakalabas, hindi kayo makakalaot kasi nga mahangin, malaki alon. So may bagyo. Then minsan nakakalaot naman kayo, konti yung isda, konti yung huli. Kaya po nakapag-desisyon po ako na lumuwas ng Maynila kasi yung nanay ko po, kwentuhan tayo konti na para at least magkakilanlan kasi sigurado makaka-relate ka rito. So yun po, lumuwas po ako ng Maynila para magtrabaho kasi sabi ng nanay ko may trabaho naman doon. At the age of 17 po, lumuwas po ako ng Maynila, Cavite, Imus. Imus, Cavite po, Bayan Luma. Ayan. Bayan Luma 480, Bayan Luma 3, malapit po sa 3-lane 3. So Robinson Imus po, ayun, mayroon po tricycle sa kanto ron. So saktong-sakto, puntahan niya po ron. Andun po yung stepfather ko. Doon po ako tumira dati, nang lumuwas po ako. Then nakapagtrabaho po ako, gasoline boy po, gasolinahan, Caltex, tapat po ng Robinson. So yun po yung una ko naging trabaho. So sa mga naging gasoline boy din po diyan, eto rin. So marami po ako na pagdaanan na trabaho. Kaya sigurado related ka. So 17 years old, nagtatrabaho na po ako sa Maynila, bukod pa po yung sa probinsya. So yun, sabi ko nga hanggang sa mag-18 ako para magkaroon man lang ako ng experience. So yun, after po noon, nag-Dunkin Donut Crew, then nag-factory worker sa mga, alam ko sa iba po rito, kilala na po yung buhay ko kasi lagi ko po itong binabanggit para po ito po sa mga bago, no? Para at least magkakilanlan po tayo. After po nung Dunkin Donut, nag-factory worker po ako sa Uwishi, sa CBI Liwayway po, Anabu, sa Imus. Yun, kompleto po yan. Then after po noon, napunta po ako sa SM. Ito na po itsura ko nung sa SM po. Ako nagtrabaho po sa SM, baby company. Ayan po. Ayan itsura ko dati. Sa mga nag-SM po dyan, ayan, di ba? Marami po akong nakasamahan dito mga nag-SM po. Ayan, sila Ma'am Mai, sila Ma'am Gina po. Hindi po kami nagkasama sa isang department po, pero SM din po sila nagtrabaho. So ayan po, almost 6 years po ako nagtrabaho sa SM. Papasok, gigising. So sigurado ganito ka rin sa trabaho mo. Papasok, gigising. Hinihintay yung katapusan, kinsenas, katapusan. Hindi mo namamalayan, tumatanda na at malapit ka na sa katapusan. Di ba? So pagdating ng kinsenas, ang natitira na lang po payslip kasi napupunta po sa bill, sa upa, sa padala, sa tubig. Tapos matitira na lang sa iyo isang boteng Red Horse pambili, di ba? Pamilyar, sir? Di ba minsan nga wala pa rin eh. Minsan kapos pa, pagdating ng kinsenas kapos pa. Tama? So sabi ko nga, papasok gigising hanggang 6 na taon po ako nagtrabaho ng ganun paulit-ulit. May napundar naman. Imposible naman wala kang mapundar sa pagtatagal mo ng trabaho. Kahit na anong trabaho may mapupundar ka. Number 1 yung edad. Tama? Uniform. For sure, ang dami mo ng uniform lalo kung nasa company ka. Oo, napakarami ko po ngayon. Tignan mo po yung damit ko dito. Eto. Anong kulay yan? Hindi mo na mamalayan kung anong kulay yan, no? Di ba? Dapat ano yan? Ito, tulad ito. Yung halos dark blue. Parang ganyan. 'Di ba? Medyo dark dapat 'yan. Pero tingnan mo, naging putim na, putim. 'Di ba? So sobrang tagal po. Napakarami kong uniform, vest, medyas, pantalon, sapatos. So edad, payslip, ayun po yung mga napundar ko. May napundar naman electric fan yung gumaganon. 'Di ba? Kakain ka lang gumaganon sa'yo. 'Di ba? Tapos meron naman din napundar na TV yung hampasin mo yung likod para gumana. Kasi minsan nagagano, nag-blade, di ba? Hampasin mo lang po yun. So yun po yung mga napundar ko. Kasi ano po ako, breadwinner po. So panganay po ako sa magkakapatid.
So alam po ng mga grand leader po niyan, di ba? So ayun po ang nangyari sa akin. To cut in short po, masipag naman ako pero wala pong naiipon. Pero bago ko po makalimutan lahat, no, nakalimutan ko kasi kanina, sa pagpapakilala ko po, magpapasalamat po muna ako sa mga bumubuo ng saviors po, no, sa generals po, lalo po sa may founder po natin dito. So Sir John Lee Binaagwa, hello po. Then Ma'am Diana Jobli, Sir Erwin, Ma'am Miles, Ma'am Mary Ann Marbella, Ma'am Rosal Dua, Ma'am Gina Orsolino, so Sir Jander, Sir Eric, Ma'am Joanna Garces. So yun po, tuloy po natin mamaya, dadaanan natin. Sa mga hindi ko po nabanggit, maraming salamat po sa bumubuo ng Saviors po. Di ba? So yun, to cut in short po, nagtrabaho po ako ng matagal. So almost, doon pa lang 6 years, almost 10 years din po. Sa loob po ng 10 taon ko po na pagtatrabaho, may na-realize lang din po ako na hindi pala sapat yung masipag ka at matyaga. Sa buhay natin na hindi pala sapat. Hindi pala batayan ng tagumpay yung masipag at matyaga. Hindi naman mali, kulang lang. Tama naman po yung ginagawa natin na masipag, matyaga. Kaso nga lang may kulang. Ngayon po malalaman mo na buti na lang umattend ka. Ang kulang po alam mo kung ano, right opportunity. So yun po yung kulang sa atin sa negosyo, sa trabaho natin. Masipag, para mapapansin mo lang ganito eh. Isipin mo pumapasok ka araw-araw, kahit may sakit ka, pumapasok ka. Kahit masama yung tiyan mo, pumapasok ka. Minsan OT pa. Pag wala yung kapalitan, OT ka pa. Pero bakit ganun? Papasok, igising, masipag naman, OT. Diba? Pero bakit kinukulang pa rin? Hindi sumasapat yung sahod. Kasi bakit maraming bills? So expenses. Doon ko po na-realize na kahit na ano pala sipag mo, kung mataas yung expenses mo, hindi ka makakaipon. Tama? Alam mo na kung bakit kayo hindi nakakaipon. Ayun po yung sagot doon. Masipag, matyaga, bakit walang ipon? Kulang kasi. Tama? Kulang yung kinikita. So, nung shinare po sa akin yung Saviors Power Core System, so sabi ko, try lang. Alam ko marami po rito mga na-invite ngayon na nagdadalawang isip, nagdududa, natatakot, tapos walang pera. Tama? Alam ko ikaw yun. Pero huwag kang magalala. Tutulungan ka po namin makapag-design. Tama, 14 years ako naging guard, walang ipon. Totoo po. Ako almost, di ba, 10 years din. 10 years pero walang ipon. Pero yun nga, naipon natin yung edad. Di ba? Totoo po yun, right opportunity po ang sagot natin. Ang sagot natin sa kulang, right opportunity. Masipag, matyaga, right opportunity. Perfect. Tama? So yun po, nakita ko yung Saviors Power Core System. So sabi nga, anong sagot pag kulang? Siyempre, dagdag. So nakita ko yung opportunity na to na Saviors Power Core System. So sabi ko, pwedeng idagdag sa trabaho ko. Pumapasok ako, kulang yung sahod ko. So dagdag ako ng pagkakitaan para magkaroon ng pampaipon. Kasi kumikita ka naman, pero kapo, so dagdag natin para makapag-save ka. So trinay ko po yung Saviors Power Core System, nangutang lang po ako. Yes, nangutang lang po ako. Sa mga na-invite po rito, kung anong ginawa kong paraan, nangutang lang ako. Tulad ng ginawa mo nung isang araw, nung isang buwan, nakaraang taon. Ayun po yung ginawa mo. Ayun po yung ginawa mo nakaraan. Pero nung ginawa ko po nung nakaraan utang, ang ginawa ko po, kaysa umutang ako pang birthday, pang binyag, pang luho, ang ginawa ko po, nangutang lang din po ulit ako pang opportunity. Matagal na po natin ginagawa utang, hindi naman bago sa atin yan. Tama, kaya po ako naka-join. May idea ka na, no? Di ba? So, kung medyo mabigat po yung 899 sa isang tao, damihan. Meron po ako na-invite dito dati, bata siya, hindi pa ganun kalaki yung sahod niya. Ang ginawa niya, siyam na tao, tig-1,000. Cut. Hanggang sa naka-join. Ngayon po, kumikita na ng malaki. So, pag gusto may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Tama? So, nandun din po yung takot ko kasi wala pong idea sa ganitong negosyo na to. So, sa mga bago pong papasok dito, wala rin po akong idea. Inaral ko lang din po siya tulad ng ginagawa mo ngayon, umating ka ng mga gathering, training. So, kung wala kang alam anong gagawin, aaralin. So, kompleto po yung trainings natin dito. Huwag kang mag-alala. Araw-araw po may training tayo. Di ba? Ikaw na lang po mananawa. So, napakaganda ng negosyo na to kasi lahat ng kailangan mo matutunan, ituturo po. Kailangan mo lang pong magtiyaga na umattend ng training. Kaya doon po ako natuto. Kasi biri mo, araw-araw hindi ka ba matututo doon?
Pag yung isang bagay ginagawa mo araw-araw, mamamaster mo. Basta isingin mo sa isip mo, sa puso mo at gawin mo. Tama? So matututunan mo talaga. Doon po, ayun po, nag-try ako, nag-join, then inaral ko siya. Try na ba ako, nakinig lang din po ako sa nakinig lang po sa mga mentor, sa mga training gathering natin. Tama? Tapos, trinabaho ko lang. Yung sipag at galing ko, linagyan ko ng part yung Silver's Power System. Linagyan ko po siya ng sipag at tiyaga. So talagang trabaho. Kasi biruin mo pangarap mo yung tatrabahoin mo rito. Dito ko kasi nakita yung pangarap ko na may chance pa na makuha. Unlike po sa trabaho ko dati sa SM, yung pangarap ko dati na magkaroon ng sariling bahay, malabo eh. Tama? Kasi bakit? Wala nga natitira. Yung padala nga lang sa magulang ko, kulang pa nga po. Tama? Kaya nung nakita ko yung Savior's Power System, yun, doon nagsimula ang lahat. Trinabaho, sinipagan. So, to cut in short, ito po ang mga nangyari. So, yung pangarap kong bahay, sasakyan, nakadalawang sasakyan na po ako. Then nagkaroon po ako ng condo unit, kumita ng malaki. So, million na rin po ang binalik sa akin ito. Waho. Then, eto po, ina-announce ko po, by January, may lalabas na po yung Toyota Fortuner ko, yung pangatlong sasakyan ko. Dahil po sa Savior's Power System. Pero biruin mo tulad mo lang din po ako, na-sharean lang din. Nag-try lang din. Nung una, takot kasi walang alam. Hindi makapag-start agad kasi nga walang pera. Pero dahil sa pagpupursige, ito naging resulta. Ganun po kaganda yung negosyo natin. Tama po? Oho. Million na rin po ang kinita ko rito. Almost nasa 4 million na rin po ang kinita ko rito lahat-lahat. Kaya sobrang blessed po. Maraming salamat kay Lord talaga na binigyan tayo ng opportunity ng ganito. Tama? Oho. Yes. Yan mo, pag nakita kita, sir, angkas tayo, right on tayo, sir. Di ba? Maraming salamat po sa mga nag-chat dyan. No? So yun, ituloy po natin. May pinaka-topic po kasi ko. Okay. Maraming salamat po. Yun. So ano lang po natin, daanan natin to. So top 1, earner in Savior's Fears. Ayun po yung nakaraang quarterly. So nakuha ko naman po yung top 1. Hindi po dahil sa akin lang. So malaki po ang bumubuo nito. Andiyan po sa likod nito ang iba't ibang grupo. Mamaya dadaanan natin at pasasalamatan po natin. So ayan po yung nangyari nung nakaraan. So almost 3 months po mahigit. Ang kinita ko naman po 251,965 pesos. So net income po yan. Net income po yan. So ganun po kalaki yung kitaan natin dito. Kaya napakaswerte mo po kasi nandito ka ngayon sa Savior's Power System. Kaya huwag kang magdalawang isip, huwag kang magduda, gawa mo ng paraan. Ito na po yung pinagdadasal mo. So sa ganda ng negosyo natin, pwede kang kumita ng sobrang laki. Kaya itry mo na, di ba? Tutulungan ka po namin. So yun po, naging top 1 po ako. Then ito po, yung pinaka tips po natin sa gabing ito. Okay. Guide to a successful network. Yun, success. Number 1, kung paano naman po namin nakuha itong top 1 po sa grupo namin. So number 1 po, daily task is a must. Diba? So palagiin po natin na magdasal everyday. So hindi lang po tayo magdadasal dahil may kailangan tayo. So lagi po tayo magdasal everyday, every hour. Kung asan ka man, ipagdasal mo at ipagpasalamat mo po. So sa mga binibigay nating natatanggap nating biyaya, kailangan po yan. So eto pa po. Then ayun po, number 1 po, pinag-uusapan namin yung mga plano in 1 week pa lang. Sa mga nandiyan po, for sure, eto, mare-remind ka sa mga everyday na pwede mong gawin din. Pag-usapan ang mga plano in 1 week and 1 month. So yun, be specific po, no? Kung ano yung plano, yung mga plano, dapat ayun yung mangyari. Sino yung naka-schedule, dapat eto yung magtutok. Eto yung gagawin, dapat eto mangyari. So specific po, para at least yung goal mo malinaw. Kasi pag sa plano pa lang po, lumalabo. Pagdating sa goal, malabo.
Tama? So dapat talagang consistent. Okay? Then ayun, measurable. So dapat sukat mo yung mga bagay na kailangan mangyari. Dapat gantong araw, dapat nakaayos na yan. Diba? Then attainable, realistic, then time bound. So hindi pwedeng extend na extend. Sa pagkukuha ng goal, dapat may may pinaka time lapse ka sa pagkuha mo ng goal. Hindi pwedeng extend ng extend. Tapos dapat hindi dapat malinaw sa isip mo yung goal mo at plano mo. Tama? Kasi parang ganito, nagdadasal ka. Parang sa patalastas ng ng fita ba 'yon? 'Di ba? Lord, sana may sports car, yung red. O yun. 'Di ba? Binigay sa iyo parati. So, dapat specific po yung natin, pinipray natin. Then, sa action naman po, so dapat attainable, then realistic. So, kung ano yung, dapat yung abot kamay mo. Ayun po yung ibig sabihin, abot kamay dapat talagang kayang-kayang mo makuha agad. Tama? Then, tapos dapat may laps ka. Tama? So, ayun po yung everyday po na ginagawa namin. So, then everyday po, nire-remind na po namin yung bawat isa na for posting, scripting, dapat may kinakausap ka everyday. So dapat laging may kinakausap para magkaroon ka ng result agad ng araw na yon. Kasi hanggat wala kang kinakausap, walang mangyayari. Tama? Sa mga bago po rito, ayun ang kailangan natin. Pero sigurado po, yung goal mo, makukuha mo. Tama? Kung gusto mong umasenso, sundin mo talaga yung mga dapat gawin. Huwag mong gawin yung negosyo sa paraan na gusto mo. Tama? Gawin mo yung negosyo sa paraan na dapat. Hindi sa kagustuhan mo lang. Tama? So may system po tayo na dapat natin sundin. Yes. Tama? So ayun, next. Ito pa. Ayun, kamustahin yung everyday activity. So everyday po nagkakamustahan kami. O kamusta yung ganto, kamusta si ganto, kamusta yung ganto. So dapat nare-remind sila na dapat pala na follow up ko, na planuhan mo na ba to? Diba? So ayun po, kailangan may posting, may mga pagising mo pa lang sa umaga dapat. Kasi online na po tayo, tama? Online na tayo, ito na po yung mga ginagawa ng pangkalahatan po, pangkaramihan. So FB ang cellphone agad yung hawak. Pagising pa lang cellphone agad, tama? So dapat sa FB mo, dapat maayos yung FB mo. Tapos dapat meron ka ng pang-quotes or posting. Then ayun, script. Doon po magsisimula yung activity natin. Tapos lagi mo titignan yung goal mo. Ano ba yung goal mo ngayong araw na to? Ilan ba dapat kailangan mo makausap? Tama? Kasi pag wala kang kinakausap, malabo talaga sa goal. Tama? Tapos, eto pa. Compute mo kung magkano na lang kulang mo para makapasok ka, para maging top earner. Lagi ko pong tinatanong yan everyday. Kamusta? Kamusta up? Malayo pa ba? Papasok na ba? Ilan pa yung kulang? Diba? So, doon pa lang mariremind na yung bawat isa na, konti na lang, ipupush ko yan. Diba? So, doon pa lang mariremind sila, mapupush sila na kailangan ihabol, kailangan kumausap, kailangan magpasa ng script kasi may goal na tinatarget. So, ayun po yung ginagawa namin everyday na pwede mo rin gawin. Dapat araw-araw. Araw-araw po. Sabi nga naman, success is a daily habit. Yes, dapat ang pag-asenso or yung pagkuha ng success or pangarap mo, hindi yan ginagawa pag gusto mo lang. Ginagawa yan everyday. Everyday po. Tama? Next. Ayun, number 2. Consistency is the key. Siyempre, tulad ng sinabi ko kanina, ang pagiging successful dapat araw-araw mong ginagawa. The key to success is a consistency and positive habit. Success doesn't come from what you do occasionally, but what you do consistently. So dapat araw-araw. Tama? Ang pagpapasa ng script everyday. Ang paggawa ng posting everyday. So ang pagkausap ng tao everyday. Kahit may trabaho ka, kahit part-time mo po ito, mas maganda po bigyan mo ng time. Kasi nga gusto mo kumita ng malaki. Tama? Gusto mo rin magkaroon ng sariling bahay, sasakyan. So ayun po yung sikreto. Yes. Di ba? So kailangan mo gawin yung bagay na dapat sa pagkuha ng pangarap mo. Tama?
Eto po, kailangan maging consistent ka sa ginagawa mo araw-araw. Hindi pwede na kung kailan mo lang gusto kumausap, magturo, magplano at sumunod, kailangan sumunod sa sistema. Yes. May system na po tayo na sinusundan or pattern galing sa mga mentor natin. Ang kailangan na lang po natin ay umaksyon. Oho, kailangan mo na lang umaksyon. Kasi ito yung target mo, binigyan ka ng plano. Ito yung kailangan mong gawin. Dapat mag-post ka, dapat mag-add people ka, dapat magdagdag ka ng tao. Kasi pansinin mo yung friend list mo. Ilan pa lang may friend list mo? Baka 100 pa lang yan. Baka 1,000 pa lang yan. So pag nag-post ka, ilan lang makakakita? 1,000. Pero syempre, dapat may limit yun. Everyday lang po, dapat at least 10. Pero pag matagal mo na ginagawa yun, pwede mo nang dagdagan kasi pwede ka maban. So ganun po yung ginagawa namin. Everyday po mag-add ka ng people para at least yung makakakita sa post mo, nadadagdagan. Tama? So nag-unfriend din po kami. Nag-unfriend din po kami sa FB namin. Kasama po sa activity namin yun, yung mga tao na minsan mo makikita mo fake account. Yes, pandagdag ano lang yan. Tawag doon basura. Kasi fake nga eh. Fake account. Then may mga tao po dyan na hindi naman makakatulong sa business mo. Tama? So dapat kasama mo sa activities yun. So ngayon, nagkaroon ka na ng idea. Oo nga pala, pwede pala akong magdagdag ng friend. No? Pero wag po biglaan, dahan-dahan lang po. Para hindi ka maban. So yun po, dapat everyday consistent po yung ginagawa mo na pagkausap, pagturo, pagplano at sumunod sa sistema natin. Kasi may pattern na po tayo na kailangan natin sundin. May sistema na po yung negosyo natin. Susundin mo na lang. Pero dapat everyday po. Okay? Maliwanag? Then ayun. Walang mastery kung walang consistency. Yes. Hindi mo ma-master ang isang bagay kung minsan mo lang ginagawa. Parang ano lang po yan eh. Parang pagbabasketball lang yan. Pag isang beses ka lang, parang ganito, pandemic, hindi pwedeng sumabak ka kagad sa laro eh. Ewan ko lang, baka pwede ka mapilayan. Pulikat agad abot mo. So dapat masterin mo muna ulit. Tama? Shooting ka muna, running ka muna, stretching. Tama? Tapos everyday mong gawin. Master mo. Ganon din po sa business natin. Kailangan araw-araw kang kumakausap para at least lahat ng mga pinagdaanan mong pagkausap, next time na ma-encounter mo ulit yung tao na gano'n, na yung situation, madali mo na masasagot. So, unti-unti po mamamaster mo. Tama? So, kailangan mo na talaga araw-arawin. Para automatic, madali na sa'yo. Okay, problema pera, ganito lang po gawin mo. Magiging madali po ang lahat. Para sa trabaho mo, kahit nakapikit ka dyan, pera lang sa pagdadrive. Diba? Diba sa trabaho natin, kahit nakapikit ka dyan, magagawa mo yung negosyo. Kasi nga, master mo na everyday at taon mo na ginagawa yan. Tama po? Kaya dapat araw-arawin para maging ma-master mo isang bagay. Okay? Then ito, number 3. Value your time, know your worth. So yun, pahalaga ng oras at bigyan mo din ng halaga yung sarili mo. Ayan, may mga kasunod yan, maganda yan. So, dapat pinapahalaga mo yung oras mo. Dapat ito, parang ganito eh. Hindi ka dapat nagsasayang everyday. Dapat araw-araw, mahalaga yung nangyayari sa oras mo. Kasi bakit? Kung nangungupahan ka, may computation din ang pangungupahan eh. Tama? Parang ganito. Halimbawa, sa loob na isang buwan, 5,000 yan. Pero sa everyday, tingin mo, magkano kaya? Every hour. Walang libre ngayon, kaya dapat pinapahalaga mo yung oras mo. Yes. Pag nangungupahan ka, every hour, every minute po, every seconds, may binabayaran ka, nagkakautang ka. Tama? Sa bill pa lang eh, sa kuryente. Di ba? So, dapat mahalaga yung oras mo. So, hindi natin namamalayan nagsasayang ka na ng oras, lalo sa mga gamer. Wala namang masamang maglibang. Pero, sayang sa oras eh. Kung yung ginagawa mo, hindi nagpapasok ng income, sayang. Sayang po yung oras. At ito tatandaan mo, hindi na tayo pabata. Tama? Kailan mo pabibigyan ng time ang business para sa future? Ayan, makikita mo naman dyan sa picture. 0, 10, 20, 30, 40. Ngayon, nasaan ka na dito? Ang buhay napakaliit lang, napaka-ibsek. So dapat pinapahalaga natin. Time is precious. Totoo po. Ang lumipas na oras, hindi mo na mababalik.
Tama? Ngayon, nakita mo na yung opportunity, dapat binibigay mo na yung best mo. Opo, kailangan yan. Kapag huli na ang lahat, kailan ka pahataw? Napakalupit nito, napakaganda nito. Napakaganda niyan kasi biri mo sabi ko nga dito kailan mo bibigyan ng time ang business ng yung para sa pangarap mo, para sa future mo, pag nahuli na ang lahat? Alam mo ba kung kailan ka kukunin ni Lord? Di ba hindi mo naman alam? So, what if kunin tayong lahat? Kunin ka. Kunin ako. Kunin tayo. Ano maiiwan mo sa pamilya mo? Paano kung maliit pa yung mga anak mo? Paano kung ikaw na lang inaasahan? Tama? So, dapat ngayon pa lang po. Ngayon pa lang po, hinahataw na natin. Sinisipagan na natin. Tama? Lalo kung nasa age of 40. Sa panahon po ngayon, hindi ko naman po lahat. Tatay ko nga po namatay at the age of 57. 47, 57. 57. Nakarang taon lang ho, namatay. Napakabata pa. Di ba? So, tingnan mo, hirap na hirap tuloy yung mga naiwang anak. Totoo po. Yung sa kapitbahay namin, may pamilya, 30 anyos, inatake, hindi na nagising. May 2 anak. Kawawa. Tama? So, ngayon pa lang po, atawin mo na. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Di ba? Wag sanang dumating yung time na gusto mong umato pero huli na ang lahat. So, eto friendly reminders po ito. So, dapat maging aware ka na lumilipas yung araw, oras, panahon na dapat nagigising ka at humahataw ka, tumatrabaho ka. Kasi hindi mo na maibabalik yung kahapon. Tama? Hindi mo na maibabalik. Di ba? Ang sarap na isipin, di ba? Yung at the age of 18, di ba? Kaso hindi mo na maibabalik. Diyan pa lang yung mga in love ka, di ba? Di ba yung mga 20 anyos, yung mga kapaspasan to, mga 21. Di ba? Pero hindi mo na maibabalik, wala, lipas na. Di ba? So, ngayon pa lang, pahalagaan mo na yung oras. Kasi maraming umaasa sa'yo. Tama? Tignan mo na lang yung pamilya mo. Tignan mo na lang yung anak mo. Tignan mo yung magulang mo. Tignan mo yung kapatid mo na sa'yo umaasa. Kailan ka hahataw? Tama? Okay? Next tayo. Eto. I-play ko lang to para at least dire-diretso. Targetin mag full time. Yes. Kung saan mo inilalagay yung oras mo, yun ang magiging buhay mo. Ilan oras ang nilalaan mo sa negosyo? Ito na tanongin mo sa sarili mo, di ba? Kung saan mo nilalagay yung oras mo, yun yung nagiging buhay mo. Pero tignan mo lagi yung ginagawa mo or pinag-uubusan mo ng oras kung worth it ba. Kung worth it dyan, okay, sige, go. Pero kung yung ginagawa mong pinag-aaksayan mo ng oras or binibigyan mo ng panahon, hindi nagbibigay ng masarap na buhay, ngayon pa lang, mag-decide ka. Mag-decide ka magdagdag. Dapat ngayon pa lang mag-decide ka na hatawin na yung negosyo. Kasi sabi ko nga kanina, mahalaga yung oras. Baka nasasayang. Baka pagdating ng panahon na gusto mo na trumabaho, kaso di na kaya ng katawan. Tama? Hindi naman tayo bumabata At hindi tayo lumalakas. Patanda tayo ng patanda, pahina tayo ng pahina. Aminin mo man sa hindi. Totoo yun. Tama? Kaya dapat tignan mo mabuti or i-analyze mo yung binibigyan mo ng panahon at oras kung yung dulo niyan, masarap na buhay. Pero kung hindi, mag-isip ka muna. Pag-isipan mo mabuti na kailangan mo na mag-decide. Di ba? So dapat ito. Dapat ngayon pa lang tinatrabaho mo na para at least targetin mo yung goal mo para mag full time. Kasi pag binigyan mo ng mahaba yung oras ng panahon, yung negosyo mo, doon mo mabibigay yung best mo Mas mabilis yung resulta. Tama ba? Kaya dapat i-analyze mo yung pinaglalagyan mo ng oras, panahon. Diba? Then eto pa, tanungin mo na lang, ilang oras pa nilalaan mo sa negosyo?
Pag-uwi, bago matulog, minsan natin pa training, tulog. Di ba? So, dapat binibigyan mo ng oras. Kasi dati, pares lang naman tayo nagtatrabaho nung nakita negosyo. Pero ako po kasi, sawan-sawa na po kasi ako sa hirap ng buhay. Sir, ma'am, sawan-sawa na po ako sa hirap ng buhay. Kasi sobrang hirap po ng buhay namin. Grabe. Kaya kung sawa ka na sa hirap ng buhay, desisyonan mo. Bigyan mo ng oras at panahon tong negosyo para kumita ka ng malaki, mabago buhay mo. Kasi minsan, sinasabi lang natin, oh sir, pagod na rin po ako sa trabaho. Pero pasok ng pasok. Diba? Pagod na rin po talaga sa trabaho, pero hindi mo binibigyan ng oras yung negosyo mo. Ilang oras lang ba nabibigay mo? Tama? Kasi habang pinapatagal mo yung pagtatrabaho mo diyan at di ka nagfo-full time, tumatagal yung paghihirap ng buhay mo. Kasi bakit? Hindi tumatagal yung tumatagal yung resulta sa negosyo na to. Kasi bakit? Konti lang yung nalalaan mo ng oras. Tama? Pero hindi ko sinabi mag-full time ka ngayon. Bukas na, gabi na. Di, joke lang po. Di ba? May tamang panahon naman para diyan. Pero ngayon pa lang, desisyonan mo. Ganto target ko, dapat gantong panahon, araw, petsa, full time ako. Tama? Walang yumaman na part-timer. Wala pa yumaman na part-timer. Totoo po yun. Yun po ang totoo. Pero, may plano naman po dyan. Hindi naman namin sinasabi bukas agad. Iwan mo yung trabaho mo, hindi po. Tama? Kasi dati, ito lang din napagtanto ko dati, nung nagpa-part-time po ako, sabay talaga yan, pagpasok ko sa trabaho, doon pa lang po, break time ko pa lang, sinasabay ko na negosyo. Break time pa lang po, naka-remind na po kay Ma'am Anya. Apan, eto, meron po akong dalang 5, mamaya, 5. 5 sila. Di ba? Nasa trabaho pa lang po ako. Nag-iikot na ako nang may invite. Yes, kahit hindi ko kilala. Kasi bakit gusto kong yumaman eh? Dinesisyonan ko. Nagdesisyon kasi ako. Nagtatrabaho pa lang ako, nagdesisyon na ako na darating yung time, pupukusan ko yung negosyo. Tapos pag nagdesisyon kasi ako agad-agad. O napagalitan ako ng boss ko, ganyan. Kasi nga, nagkasagutan kami. Hindi naman po dahil sa may mali ako. Kasi mali sila. Diba? So, desisyon ako. Kinabukasan, awol. Kasi bakit? Naniniwala ako sa negosyo natin na mababago buhay ko. Nagsisimula pa lang po ako nun. Siguro 3 months pa lang po ako nun. 3 months pa lang po ako. Talagang sabi ko part-time. Tapos naranasan ko na kasi dito kumita ng malaki. Isang araw, kinita ko yung sahod ko sa loob ng isang buwan. Halimbawa sa SM, ang sahod ko 10,000. Kinita ko po sa Saviors Power Core System, 10,000 isang araw. Kasi nga sa pagtatrabaho ko talagang back eh. Kahit puyat po ako, pagod, nagkakasakit na ako, pero sabi ko, hindi, laban lang para sa pangarap, para sa pamilya, para sa goal ko sa buhay. Tama? Binibigyan ko ng mahabang oras. Pag out, diretso office. Break time, invite ako, hanap ako. Ang hirap dati kesa ngayon. Tama? Bigyan mo kasi ng time. Minsan kasi feeling mo part-time ka pero hindi mo talaga nabibigyan ng oras. Yes. Minsan naman, full-time ka pero fooling time. Hindi mo talaga siya nabibigyan ng priority. Binibigyan mo siya ng oras pero hindi priority. Mas mahaba yung oras sa ibang gawain kaysa sa business. Tama? Kasi kung mas marami kang time sa negosyo mo, sigurado imposible na wala kang resulta. Siguradong na may resultang mangyayari. Hindi pwedeng wala. Kasi bakit? Binibigyan mo ng oras, imposible. Di ba? Kaya mas maganda po talagang bigyan mo ng mahabang oras. Okay? Then assess. Kung sulit bang oras at pagod mo, effort na nilalaan mo sa trabaho, ikaw naman makakasagot niyan eh. Ikaw po makakasagot niyan. Check mo ang buhay ng mga tao na nagtatagal sa trabaho mo. Sila ang future mo. Tulad po na sinasabi namin lagi, para malaman mo yung future mo, tignan mo yung matatagal sa trabaho mo, silipin mo, 20 years, 30 years. Ngayon po yung future mo kasi bakit doon ka papunta. Pero kung ayaw mo ng buhay na yon, ngayon pa lang, desisyonan mo. Pero kung gusto mo ng buhay na yon, sundan mo.
Kung mapapasa iyo yung company, go, maganda yan. Magandang deal yan. Pero malabo yan. Tama? Wala pong ganun eh. Tama ba, sir, ma'am? Di ba? So ngayon pa lang po, nire-remind ka po namin na kung sulit ba yung oras mo at pagod effort sa linalaan mong trabaho dyan, kung maganda yung buhay na nag-aabang sa'yo dyan, go. Pero kung hindi, ngayon pa lang po, katawin mo. Tama po ba? So decide, kapag alam mo ang isang bagay na makakapagbigay ng masarap na buhay para sa mga tao mo, para sa taong mahal mo sa pamilya mo, at magdesisyon ka. Magdesisyon ka. Di ba? Dahil ang pinakamahirap ibalik sa lahat, hindi pera kundi ang oras. Lalo sa panahon ngayong pandemic, lahat ng bagay walang kasiguraduhan. Oras ang kalaban natin. Yes. Di ba? Kaya kailangan pa lang ngayon pa lang, alam mo na. Alam mo na yung dapat na binibigyan mo ng mahabang oras, panahon, pinagugulan mo. So, mag-decide ka. Sana ngayon pa lang na-appreciate mo yung pag-push namin sa iyo na yung future pala parang ganito eh. Wala naman talagang umasenso sa pagiging empleyado. Totoo po 'yun. I'm not against po sa pagiging empleyado kasi almost 10 years po ako nagtrabaho. Tsaka diyan po ako nabuhay, diyan po kami binuhay ng nanay ko sa pagtatrabaho. Pero yung pag-asenso po, wala po. Then, nagkaroon po ako ng basihan sa pagtatrabaho, sa pagsisipag po sa trabaho. Yung kumpare ko na lang po. Yung kumpare ko na 28 years sa SM Baby Company katrabaho ko dati. Dati lang din po siyang dicer sa SM. Kung ano yung trabaho ko dati, yun lang din siya. Pero sa pagtagal niyang trabaho, sipag, tiyaga, na-promote siya, naging manager. Then tinanong ko po siya, sir, kamusta po yung pagiging manager? Grabe ka. Sabi ko, saludo po ako kasi ayan yung pangarap ko dati. Pero tanong ko lang po, kung ano yung buhay na meron ka. Sasakyan, bahay, kotse, malaking savings. Kaso nga lang, ang sagot sa akin, iyan, alam mo naman, sumakay tayo ng jeep. So wala po akong kotse. Bahay, may nuhulugan. Savings, wala. Bound sa utang. Masarap na buhay, hindi, stress. Ayun po yung narinig ko sa kanya. So sabi ko, kung itutuloy ko yung trabaho ko, yung future ko, yung kaibigan ko, yung kumpare, yung manager po namin. Pero yung buhay na ganon, hindi po masarap na buhay. Siya na rin nagsabi. Tama? Kaya nga kailan po, ngayon pa lang po, desisyonan mo. Tama? Hindi ko sinabing iwan mo yung trabaho mo. Magdesisyon ka para trabahuin ito. Seryosohin to, bigyan ng oras. Tama? Para at least, mabigyan mo ng masarap na buhay yung pamilya mo. Tama ba? Kasi sa ginagawa mo ba, nabibigay mo ba yung masarap na buhay? Malamang hindi. Tama? Andito po yung sistema natin, susundin mo na lang, tinuturo po namin everyday. Gawin mo. Diba? Kasi ang hirap eh. Ang hirap pag lumipas na yung oras. Hindi mo na may babalik. Kalaban natin yung oras. Diba? Kasi mag-emote ka dyan, walang pakialam sa'yo. Yung oras, dire-diretso yan. Diba? May tunog pa nga yan, diba? Wala ka dyan, wala ka dyan, wala ka dyan, wala ka dyan. Diba? Mag-emote ka, matulog ka, magdamag, wala ka dyan, wala ka dyan. Wala ka dyan, wala ka dyan. Diba? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Wala siyang pakialam sa atin. Wala siyang pakialam sa atin. Tama? Tsaka, ito yung pagkakaiba eh. Mayaman at mahirap. Parehas lang may 24 hours. Tama? Kaso nga lang, libre mo, sa atin, bilang empleyado, feeling natin, ubos na yung oras natin. Tama? Parang pagod na pagod ka na. Alam mo sa mga mayayaman, halos walang tulugan eh. 3 hours, 4 hours. Hindi nila alam kung ano pa yung susunod na gagawin nila. Talagang marami silang gustong gawin. Samantalang tayo, napagod, wala, natulog na ng 12 oras. Tama? So, depende po sa paggamit mo ng 24 hours. Tama? Kaya akin lang po, maximize natin yung oras na dumadaan. Kasi hindi mo na may babalik yung kahapon. Tama? So yun, targetin mo mag full time, bigyan mo ng lax yung sarili mo.
Lakasan mo loob mo. Huwag kang matakot. Lalo't may sistema kang ganito. Pero syempre, pag binigyan mo ng oras, pag nag-full time ka naman, syempre, trabaho talaga. Bakbak talaga. Tama? Hindi yung pag nag-full time ka, wala ka ng boss, syempre, ikaw na mag-uutos sa sarili mo, ano, hataw ba ako, kakausap ba ako, or matutulog ako. Tama? Nasa sa'yo na. 'Di ba? Kaso nga lang, at the end of the day naman, ikaw naman yung ano eh, ikaw naman yung kikita o hindi. Tama? Pero syempre, dapat pag nag-full time ka, gusto mo kumita eh. Pag gigigilan mo ay negosyo eh, huwag tulog-tulog. Bawas tulog-tulog. Tama po ba? Kaya dapat ngayon pa lang po, trabahuin natin. Seryosohin natin. 'Di ba? Desisyon, desisyon. Okay? Next. Huwag limitahan ang kakayahan. Huwag mong limitahan ang kakayanan mong kumita ng malaki. Dahil sa pag-spend ng oras sa mga bagay na wala namang magandang maidudulot at hindi makakatulong sa pagunlad ng sarili at negosyo. Huwag mo sayangin oras mo. Then, huwag mo limitahan. Kaya mo naman kitain 100,000 eh. Bakit linilimitahan? Kaya mo naman kumita ng 50,000. Bakit nililimitahan? Tama? I'm sure na hindi mo pa binibigay yung best mo. Tama? Tanongin mo sarili mo, binigay ko na ba yung best ko? Parang hindi pa nga talaga. Tama? Kasi bakit hindi mo pa nga nabibigay yung mahabang oras dito. Tama? So huwag mo limitahan yung sarili mo para kumita na mas malaki. Alam ko kayang-kaya mo kumita ng malaki. Kailangan mo lang talaga gawin yung mga dapat gawin. Daily task, kumausap, huwag ka matakot. Dapat ngayon pa lang, hindi ka na natatakot. Diba? Kasi wala ka naman kailangan ikatakot eh. Itinuturo naman lahat. Andiyan na may mga mentor para gumabay sa'yo. Kausapin yung mga dapat kausapin. Tama? Magpag-guide ka lang. Huwag mo sundin yung sarili mo. Huwag mo sundin yung gusto mo. Tama? Kung gusto mong kumita, magpag-guide ka. Hindi mo kailangan sundin yung sarili mo para gawin yung negosyo. Kailangan mo sundin yung sistema at mentor mo para magtagumpay ka dito. Tama? Para mag-meet. Kasi pag sinusunod mo yung sarili mo, may pattern, hindi magmi-meet yan eh. Hindi magmi-meet yan. Kaya dapat ngayon pa lang dapat mag-surrender ka sa mentor mo. Mag-surrender ka po sa mentor mo. Hindi mo kailangan i-bypass yung mentor mo, hindi mo kailangan wag sundin yung mentor mo kasi malilihis ka. Malilihis ka ng landas. Tama? Sa mga bago po yun, sundin mo lang po yung plano sa'yo. Tama? Para mas kumita ng malaki. Hindi po kitaan dito 1 to 50 lang. Hindi po 1.5 lang, hindi po 15,000 lang. Napakalaki po na kitaan dito. Huwag mo limitahan. Tama? Siyempre, nalilimitahan yung income mo kasi nga, limitado lang din yung galaw mo. So dapat, ngayon pa lang, i-boost mo talagang dapat hataw kung hataw. Yes, upline. Yes, apply is the key. Totoo yun. Kaya dapat ngayon pa lang po, trabahuin natin. Walang limitado, dapat trabaho. Refer every day, every hour kung kaya. Tama? Diba? Sabi nga ng nag-talk sa atin ng Friday, dapat at 20 every day. Kung magkano kinikita. Tama? Doon pa lang nga, nag-a-adjust na kami. Kailangan maraming makausap every day. Hindi pwedeng lumilipas yung araw nang walang nakakausap. Tama? So yung makakatulong tong pag-full time. Di ba kasi mas marami ka na makakausap. Okay, ito pa. Number 4. Commitment sa goal. Yeah, maganda to. Napakaganda ng topic na to. When they ask what do you do, whatever it takes. Yes, totoo yun. Parang sa pag-full time, whatever it takes, dapat ganitong panahon, full time ako. Dapat nakaplano ka, dapat yung salita mong gigil talaga nandoon. Hindi pwedeng pag kumita, sige, full time ako. Pero malabo eh. Kung gusto mong kumita ng malaki, whatever it takes, desisyonan mo. Bigyan mo ng oras, panahon. Desisyonan mo, whatever it takes. Tsaka dapat kunin mo. Whatever it takes, pag yung pangarap mo, sinabi mo, kunin mo, gawin mo. Hindi pwedeng delay lagi. Hindi pwede. Sige, hindi mo nakuha ngayon.
Lumaban ka next month. Pero huwag naman yung hanggang next year, paulit-ulit, laban na lang ulit. Tsaka na lang ulit, bawi na lang ulit. Hindi pwedeng ganun lagi. Tama? So dapat may time bound ka, may ano kami, pinaka-time lapse ka na dapat kukunin mo. Tama ba? Sa isang taong porsigido at malinaw ang vision sa dulo, kahit ano pang pagsubok ang dumaan, lalagpasan at lalagpasan lang yan. Whatever it takes. Maraming nagpumipigil sa iyo dito sa negosyo natin. Whatever it takes, laban. Bakit? Nanay ko nagpupumigil sa akin dati. Kapatid ko, 'di ba? Yung mga katrabaho ko, whatever it takes, bahala kayo diyan. Bahala kayo diyan. Whatever it takes, kukunin ko yung pangarap mo. Ilaban mo yung pangarap mo. Tama? Kaya hindi mo nakukuha kasi hindi mo linalaban. Laban mo, panggigilan mo. Ibigay mo yung best mo. Kung sino yung haharang sa iyo, sagasaan mo. Set aside mo yung mga pumipigil sa iyo. Totoo. Pangarap mo yan. Wag kang magpapapigil kahit kanino. Lagpasan mo yung mga dapat lagpasan. Tama? Lalo't malinaw sa vision mo, sa dulo, na yung pangarap mo makukuha mo. Ayun po yung mga ginagawa ng mga mentor dito upline. Talagang yung mga nagka-resulta, whatever takes yan, kahit sino ka pa. Kahit sino ka pa. Walang makakapigil sa amin. Kukunin namin yung pangarap namin. Tama? Ganun dapat. Ganun dapat. Diba? I-vision mo ang sarili mo bilang isang successful na tao dito sa negosyo na to. Wala silang kaya na hindi mo kaya. Lahat ng mga nakagawa tulad namin, nagawa po namin, nakuha po namin, ano bang kaya namin na hindi mo kaya? Sa pagsasalita ng ganito, huwag kang mag-alala, hindi rin po ako sanay. Hindi mo po ako mapagsasalita sa ganito, naka-FB live pa tayo, naka-record pa to. Hindi rin po ako sanay. Pero dumating sa time, kailangan mo sanay. Kasi bakit? Gusto mo kumita ng malaki, syempre, may expose ka talaga. Totoo. Lahat po ng mga nagsasalita sa maraming tao, kumikita ng malaki. Naging speaker po. Tama? Hindi mo naman kailangan mas galingan sa ganitong pagtotok. Yung experience mo, yung pinagdaanan mo, ayun yung lalabas sa bibig mo eh. Hindi mo naman kailangan magkwento ng kung ano-ano. Hindi naman scripted eh. Kasi bakit experience to? Tama ba? Yung sinasabi ko, alam mo ba sinulat ko lang yung kanina, tinatype ko lang sa cellphone ko yan, tapos pinagawa ko. 'Di ba? So, mga ano ko lang yan, mga experience ko lang po. Ayun po yung mga nangyayari sa akin. Nangyayari sa amin, 'di ba? Kaya kailangan mo i-vision mo sa sarili mo na bilang successful ka na sa negosyo na to. Whatever it takes, walang makakapigil sa iyo, kayang-kaya mo to. Maniwala ka sa sarili mo, sa pangarap mo, sa goal mo. Commitment, huwag kang pumayag na hindi mo makukuha. Pag hindi mo nakuha, hindi mo gusto. Tama? Ayun yung kasabihan ko sa sarili ko. Pag gusto mo, kunin mo. Tama? Kung ano sasakyan yung gusto mo, kunin mo. Hindi ito lang nakayanan. Hindi ganun. Tama? Bilhin mo kung gusto mo. Siyempre, trabahuin. Tama ba? Whatever it takes. Lalo kung para sa pamilya mo, whatever it takes, pumataw ka, kunin mo para sa kanila. Tama? Next. Yeah. Ito karugtong po ito ng whatever it takes sa goal natin. Step by step kunin natin yung mga goals, daily, monthly, yearly. Sa daily dapat may makausap ka everyday, hindi pwedeng wala. Dapat daily, at least sa mga bago po na nagsisimula, part-time, sabihin na lang natin 5 to 10 person po. Dapat nakakapag-refer ka, nakakausap natin. So, walang imposible dito bago pa lang, kahit na matagal ka, bago pa lang pwede kang kumita ng malaki dito. Tama? Sa everyday, daily, dapat ayun po, nakukuha mo, kumakausap ka ng tao, nakakapagpasa ka ng script or nakakapag-posting ka, nakakapag-refer ka, ayun po yung dapat yung daily goals mo. Dapat ma-target mo 5 refer. Hindi pwedeng laging wala. Huwag mong palilipasin yung araw na wala. Tama? Kasi bakit? Tapos maghahanap ka ng resulta. So dapat, everyday may pinapakausap ka. Dapat nga, di ka pumapayag na everyday wala kang income. Dapat araw-araw may kinikita ka. Tama? Monthly lalo. Sa monthly, ano ba yung tina-target mo? Dapat, eto, ayan. Ngayong month na to, dapat settle accounts.
Ano ba yung tina-target mong goal? Masettle yung sa mga na-invite po, makumpleto yung 8998. So good po yun. Okay na okay po yun. Dapat ma-push mo na makumpleto yun. Di ba, minsan nakapag-reserve ka pa lang. So push nyo po makapag-start ka agad para at least makapag-start ka sa goal. Tama? Sa mga 1 month po ongoing po ngayon, so settle accounts kung ano yung gusto mong accounts. 7 accounts, so 15 accounts. So dapat sa monthly, matapos mo agad yun. Tama? Then ayun, top earner. Kailangan dapat nakukuha mo yung top earner. Hindi pwedeng member ka lang. Tama? Kasi pag member ka lang, okay lang na hindi kumikita, natututo, learning pa lang eh. Pero dapat habang tumatagal ka, nag-achieve ka o kumukuha ka ng mga awards. Like top earner, best director, rising leader. Tama? Dapat malinaw yung mga gusto mo na kunin. At marating, di ba? Para ngayon, dapat focus lang. Kung yung goal mo top earner, dapat whatever takes, dapat meron kang 30 pairs sa saviors. Sa pairs naman po, 15 pairs. At least dapat 15,000 kumikita ka pataas. Makuha mo yung top earner. Tama? Then unti-unti ka magiging rising leader dun. Sa mga bago po, kunin mo yung rookie. Napakagandang panimula po nun. Ayun po yung goal na napakagandang kunin. Kasi bakit dadaanan lahat ng accounts nun eh. Di ba? Then ayun, yung top earner, then yung yearly. Ano bang gusto mong makuha ngayong taon na to? Ang pinakamaganda ngayong taon na to, maging full-time ka, maging malaya ka sa trabaho. Yes. Ayun po yung pinaka-Independence Day mo. Kasi bakit? Tatrabahuin mo na yung business mo para makuha mo na mas mabilis yung pangarap mo. Oo. Dapat malinaw sa iyo yung mga nangyayari. Hindi dapat repair lang ng repair pero wala lang. Ano bang gusto mo? Ba't ka ba nagre-repair? Wala lang. Para lang kumita lang. Di ba? So dapat malinaw sa iyo. Ano ba tina-target mo? Dapat best director. Makatatlo kang best director. Good. Okay po yun. Kasi sa pagde-direct po, ano bang makikreate mo dyan? Number 1, makapag-create ka ng grupo, malaking income. Tapos maging leader din, top earner. Ayun po yung magandang targetin. Di ba? Best director. Tapos top earner. Tapos ngayong taon na to full-time. Settle accounts. Ngayong taon na to dapat tapos yan. Sa mga bago po, ay magandang target po. Kaya-kaya yan. Hindi po mahirap yan. Di ba? Pero cheers. Saglit lang po. So yun, napakagandang target po yan. Dapat sa lahat po ng mga bago rito or 3 months pababa, napakaganda pong isettle lahat to. Settle account na gusto mo, top earner, kunin mo agad, best director, maging rising leader ka. And then dapat full-time yung target. Okay? Hindi po agad-agad, sabi nga natin, step by step, pero dapat nakaplano at tinatrabaho. So dapat malinaw sa iyo yung goal mo, yung plano mo. Then sabi ko nga, pag gusto mo, kunin mo, gawin mo. Nandito po kami para tulungan ka. Nakunin lahat ng goal mo. Makipag-cooperate ka lang, trabuhin natin. Kaya-kaya naman yan. Kung gusto mong kumita ng malaki, dapat risk taker ka. Talagang dapat sunggab. Trabaho agad, trabaho, back. Wala kang pakialam sa mga taong negative. Huwag kang magpapa-apekto. Sabi nga naman, hindi lang maging Batman, dapat maging Superman. Di ba? Ano ba yung Batman? Batot manhid. Ano Superman? Superman hid, di ba? So dapat wala ka na pakialam sa mga taong negative. Laban. Next. Ayaw, next. Ayaw, next. Wag sa susunod, ayaw ko na rin. Hindi ganun. Dapat laban lang, next. Ibibigay sa iyo yung dapat para sa iyo. Hanapin mo lang ng hanapin. Tama ba? Kaya dapat hataw lang. Dapat malinaw sa iyo. Dapat malinaw sa iyo yung mga pangarap mo. Dapat kunin mo yung goal. Parang kabayo na may tapaho. Focus sa goal. Okay? Yun. Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Proverbs 16 verse 3. Dapat malinaw. Then i-commit mo kay Lord. Diba? Kasi eto next, invite. May plano para sa iyo. Ibibigay yung dapat sa iyo. Tama? Kasi ang Panginoon na nga nagsabi, may plano para sa iyo. Tama? Kaya kung bakit ka nandito, nakaplano sa iyo to, kasi nagdadasal ka. Tama?
So panghawakan mo yung opportunity na nakita mo kasi nga idinasal mo to. Ito yung plano para sa ni Lord. Okay? Number 5, know your deepest why. Ito maganda to. Mukhang malapit na tayo. Para saan ba? Para kanino ka ba bumabangon? Bakit ka ba nagpapatuloy lumaban? Tama? Natanong mo ba yan? Sa mga sa mga humahato dito sa negosyo na to, tinatrabaho to, siniseryoso. Tapos pag napanghihinaan ka, ito lagi mo titignan. Para saan ka ba nagsusumikap and para kanino ka ba bumabangon? Bakit ka ba patuloy na lumalaban kahit na nare-reject ka, nai-Indian ka, or napapaasa ka, sasali ko bukas pero hindi na nag-reply, bili na ka pa. Tama? Pamilyar? Di ba? So, pag napanghihinaan ka ng loob, tapos parang feeling mo give up ka na, lagi mo titignan yung mga tao na pinag-aalayan mo ng resulta mo. Yes sir, ever, ramdam kita. Tama? You never know how strong you are until being strong is the only choice you have. So, ang ibig sabihin lang yan, mag-save your spouse for system ka. Tama? Para saan ka ba bumabangon? Tignan mo lagi yung pamilya mo. Parang ganito lang eh. Pag nagtatrabaho ka, di ba pag may anak ka titignan mo, nak, babay, alis na ako, pasok na ako sa work. Di ba? Parang, alam mo yung kahit na pagod ka na sa buhay mo, hindi ka pwede sumuko. Kasi bakit? Meron kang anak na naghihintay sa pag-uwi. May back daw. Sige ma'am, ito po, baba ko po para sa iyo. Ay, may request si ma'am, okay? Sige ma'am, ano mo muna, sulat mo muna. Yan ba yun? Yan po ma'am Rosana. Yan. Nag-request lang si ma'am. Ay, naka-live nga pala tayo. So yun, sabi ko nga, tuloy natin sa pinaka-topic natin. Pag pinanghihinaan ka, tignan mo lagi yung pinag-aalayan mo. Pamilya mo, anak mo, kapatid mo, magulang mo, asawa mo, depende sa'yo. Pag pinanghihinaan ka, tignan mo yung mga tao na yan para lumaban ka. Para lumaban ka at magkaroon ka ng lakas. Tama? Dapat alam mo. Dapat alam mo kung para kanino ka bumabangon at para kanino ka lumalaban at para saan ba. Tama? Kasi ayun yung magiging lakas mo, ayun yung pinakasandata mo para lumabang ka at magpatuloy ka sa buhay. Tama? So dapat laban ng laban. Na-reject ka? Ayaw mo na agad? Hindi pwede. Di ba? Itaas mo yung sarili mo. Di ba? Parang napanood ko to kagabi. Di ba? So dapat maging average ka. Huwag kang maging wag kang maging average, dapat lumaban ka, dapat maging ahead ka. Pinagtawanan ka lang, ayaw mo na, suko ka na kagad, hindi pwede. Tignan mo yung pamilya mo, tignan mo yung anak mo na umaasa sa pangarap mo para sa kanila. Tama? Pag may mga pumipigil sa'yo, lagi mo tatanungin, ikaw ba magbibigay ng masarap na buhay para sa pamilya ko? Hindi, bakit mo ako pipigilan? Laban ka. Focus ka ulit sa goal mo. Tama? Lagi mo titignan yung pamilya mo. Lagi mo titignan yung anak mo. Lagi mo titignan yung magulang mo. Tama? Parang ito, sa mga may magulang dyan na nagtatrabaho pa, hindi ka ba nakakawa sa magulang? Tumatanda na, humina na yung katawan, pero nagtatrabaho pa rin para sa mga kapatid mo. Hindi dahilan yun na gusto pa nila magtrabaho, kaya pa raw nila. Hindi. Walang choice lang yun. Kasi nga nakikita niya na hindi mo pa kaya. Tama, libangan lang? Pagod na, libangan lang? Hindi. Dapat maramdaman mo yung magulang mo. 'Di ba? Hindi na pa bata, hindi na malalakas magulang natin. Pero bakit pa sila nagtatrabaho? Bigyan mo na masarap na pagpapahinga yung magulang. Ngayon pa lang dapat nare-relax na sila. Tama? Di bigyan mo pagkakalibangan. 'Di ba? Hindi yung trabaho nila, pinupurso pa rin nila para sa pamilya mo, para sa mga kapatid mo. Dapat ikaw pa lang, sa'yo pa lang, binibigay mo yung best mo para sa kanila. Tama? Hindi mo malalaman kung gaano katatag hangga't hindi mo nalalaman na ito na lang ang dapat mong gawin. Di ba? Kasi parang ganito.
Kailangan mo ano eh, kailangan mo gumalaw ng gumalaw para at least makita mo yung ano eh, hangganan. Yung dulo, kailangan mo hataw ng hataw para at least yung limitasyon mo sa paghataw, yung income mo, yung sa buhay ninyo, malampasan mo. Tama? Trabaho ko ng trabaho para sa pamilya mo. Ayun na lang naman din yung ano eh. Yun na lang din naman yung pangahawakan ng pamilya mo sa iyo eh. Yung pinapangako mo. Tama? Tsaka ito pa. Ayan. Kapag yan, maganda to. Kapag alam mo ang dahilan ng pinaglalaban mo sa buhay, hindi ka susuko dahil hindi mo lang ginagawang negosyo para sa sarili mo, kundi higit para sa lahat na pinag-aalayan mo ng success mo. Tama eh. Ito, pamilya to. Tama? Kahit na anong hirap pagsubok sa pinagdadaan mo sa negosyo or sa sitwasyon mo ngayon, hindi pwedeng sumuko eh. Kasi alam na alam mo yung pag-aalayan mo. Tama? Yung pamilya mo at yung kinukuha mong pangarap. So, hindi pwedeng isuko yung mga ganung bagay. Lagi natin tatandaan kung ikaw na lang ang natitirang pag-asa ng pamilya mo, wala kang karapatang manghina o sumuko at maging kontento sa sitwasyon mo ngayon. Kailangan mong lumaban. Laban kapatid. Laban kapatid. Tama? Hindi tayo mayaman. Bawal tamarin. Hindi tayo mayaman. At napakaraming bayarin. Tama? Lalo't kung hindi sumasapat yung income mo sa trabaho mo, bakit hindi mo gawin? Bakit hindi mo gawin itong negosyo natin? Bakit hindi mo gawin yung nasa harap mong negosyo? Sa mga invites, bakit hindi mo gawin to? Sa mga ginagawa to, bakit hindi mo hatawin? Alam mo na nga hindi sapat yung sinasahod mo sa trabaho mo, bakit hindi mo ibigay yung best mo rito? Bakit hindi mo bigyan ng priority time to? Bakit hindi mo hatawin at ibigay yung best mo rito? Tama? So kailangan mo ilaban to. Laban mo. Kasi ikaw na lang yung natitirang pag-asa ng pamilya mo eh. At ang totoong success ay hindi lang nasusukat sa pera o dami ng asset mo. Ang tunay na success ay yung kung ano bang naitutulong mo sa pamilya mo at gaano ka nila pinapahalagaan at higit sa lahat, ilang buhay ang nai-inspire mo. At ilang pangarap na buhay dahil hindi ka tumigil sa pangarap mo, di ba? Di ba? So ulitin ko ulit, ang totoong success ay hindi lang nasusukat sa pera mo, yes. O dami ng asset mo. Ang tunay na success ay kung ano bang naitutulong mo sa pamilya mo at gaano kanila pinapahalagaan. At higit sa lahat, ilang buhay na ba ang nai-inspire mo? At ilang pangarap na ba ang nabuhay dahil hindi ka din tumigil sa pangarap mo? Tama, dapat parang ganito eh. Sa pamilya mo, ano na bang naitulong mo sa pamilya or nabigay mo sa pamilya mo na may pagmamalaki ka? Tama? Parang ngayon, tanungin mo sarili mo. Tanungin mo sarili mo, ano na ba yung naibigay ko sa magulang ko, sa kapatid ko, sa anak ko, na may pagmamalaki ako ng magulang ko or ng anak ko? Meron na ba? Pag wala, ito na yung time. Pero for sure, meron naman. Tama? At ilang tao na ba ang na-inspire mo dahil hindi ka tumigil sa pangarap mo? Di ba napakarami? So ito na yung pag-asa mo ngayon na ma-inspire sila. Hatawin mo, trabahuin mo, ibigay mo yung best mo. Di ba? Kasi hindi ka na, ito na lang eh. Parang ganito sa labas. Meron ka pa ba last card na pinanghahawakan sa labas? Para sa akin, ito na yung pinaka-the best among the rest na last card na napakalupit na pwede mong panghawakan. Sa mga nagtatrabaho dyan, meron ka pa ba last card para makuha yung pangarap mo? Ito na, nasa harap mo. Ito na po yung last card natin. Kaya ibigay natin yung best natin dito. Di ba? Totoo. Bumawi ka sa magulang mo. Kung medyo malilit pa yung anak mo, ngayon pa lang, ito na yung time. Para ibigay mo yung best mo, para pagdating ng panahon, may pagmamalaki. Alam na natin yung hirap ng buhay sa labas. Huwag na natin iparanas sa mga anak natin yung buhay na pinamasa natin noon, ngayon. Di ba? Totoo po. Huwag na natin iparanas sa kanila yung hirap ng buhay. Hindi masarap yung maging mahirap na buhay. Alam naman natin yan.
isang kahig tuka, minsan tatlong kahig na nga, wala pang tuka. Tama? Lalo sa mga mararaming anak. Hindi ka pwedeng tamarin. Maraming umaasa sa yung kakain. Tama, mali. Ibigay mo yung best mo hanggat malakas ka. Wag mo hintayin yung kahinaan mo bago ka umato o kumilos. Ito na yung right time na hinihintay mo. Sir, sa pagdating na ng panahon, kailan dadating yung panahon para sa iyo? Ito na yun. Ito na yun. Ano pa ba hinihintay mo? Huwag kang magsayang ng panahon o oras. Kasi bakit hindi mo alam kung hanggang kailan tayo? 'Di ba? Ngayon parang ganito. Pag kinuha tayo. Meron ka bang maiiwan sa pamilya mo? Na pangahawa ka na galing sa'yo? Pag wala, hindi ka pa pwedeng kunin. 'Di ba? 'Di ba? So ayun pa lang yung doon pa lang eh. Doon pa lang eh, napakahirap kaya. Napakahirap. Marami na akong nasaksihan. Totoo po, marami na po akong nasaksihan. Totoo. Father ko na lang, hindi ba namatay? Ano bang naiwan sa mga anak niya? Kasi may side na po sila eh. Sobrang hirap. Hirap na hirap po yung stepmother ko. Hindi niya alam kung paano. Kasi bakit? Kinuha biglaan. Biglaan pong kinuha. Ikaw, handa ka na ba? I'm sure, hindi pa. Tama? So dapat ngayon pa lang lumaban ka, umataw ka, trabuhin natin para sa pamilya natin. 'Di ba? So ngayon pa lang ibigay natin yung pinangako at pinangarap mo para sa magulang mo, sa anak mo. Tama? So next tayo. Medyo bumibigat. 'Di ba? So ayun po. Ito po yung bumubuo at katuwang ko po sa pagkuha ng mga pangarap namin. So nagpapasalamat po ako sa Soldiers Lion po. So ang pinaka-founder po nito si Ma'am Joanna, grabe ka. Ma'am Joanna Garces, so maganda daw po siya. So si Ma'am Mitch po, then Ma'am Len, Sir Dino. Ito naman po sa Soldiers Marks, so OFW po. Ito po yung mga katuwang ko sa mga pagkuha ng mga pangarap namin. Araw-araw ko pong kausap. So Soldiers Mark po, yun po yung mga OFW hawak po niya or mga tinuturuan niya. Then Soldiers Warrior po, ito kay Ma'am Cloud, then kay Ma'am Val. Then Soldiers Fearless po. So ito kay Ma'am Nicole po, ayan po yung grupo niya. Then Saviors Knights, New Lines, ito po yung pinakaina po namin na napakamahal po namin to, di ba? So ayan po yung bumubuo. Then ito po sa Soldiers Lion po kay Sir Morris po. Di ba na hindi lang nahihabol. So maraming salamat po sa araw-araw po na to na lagi po kaming nag-uusap-usap sa mga plano sa buhay kung ano yung mga dapat gawin sa grupo para lumakas at lumaki pa at kumita at ano pa ba maitutulong sa grupo namin. So maraming salamat po. Hindi ko po ito palalampasin yung pagkakataon na to. So maraming salamat po. Then ayun po, tulad nung sinabi ko nga, hindi man ganun kalaki, hindi man ganun kaano yung naibigay kong pangarap para sa magulang ko, pero grabe, ipinagmamalaki ko to. Nung nakaraang Webes lang po, pinangako ko po kasi na bago po ako mag-start dito sa negosyo na to, pinangako ko na pagdating ng panahon, riregaluhan ko po yung magulang ko ng bahay. So kaya po busy po ako ng Webes. So bumiyahe po ako para bilhan ko po ng sariling bahay, sariling lupa yung magulang ko. Kaya grabe, hanggang ngayon po, tuwan-tuwa ako lagi pag nakikita ko yung picture ng magulang ko na biri mo, bilang anak, ano ba yung maibibigay mo sa magulang mo? Anong pangarap ba ibibigay mo at tutuparin mo para sa magulang mo? 'Di ba? So, nakuha ko yung pangarap ko, kotse, bahay, kondo, malaking income. Then bahay sa magulang mo, bahay sa magulang ko na ibigay ko. 'Di ba gaano kasarap na unti-unti lahat ng pangarap nakukuha mo na. Lalo sa magulang ko, grabe, ito po yung pinakapangarap ko kasi nung mga nakakaraan po kasi naghiwalay po sila ng stepfather ko. So doon pa lang po napakahirap na kasi biri mo nakatira siya doon
So, saan siya titira? Nakitira lang po siya sa tito ko, sa kapatid niya. Minsan sa isa ko pong tito, minsan po dun sa kapatid ko. So, ang gusto niya kasi pinangahawakan niya po lagi 'pag napapasyal po ako sa kanila, 'pag nagchi-chill po kami, 'pag lasing siya, lagi niya sinasabi, "Anak, yung pangako mo, pinanghahawakan ko 'yan, hinihintay ko 'yan, inaasahan ko 'yan." 'Di ba? Kasi grabe, mabigat sa dibdib pero alam mo 'yun, ang sarap kasi sa feeling na maibibigay mo yung ano, yung pinangako at pangarap mo para sa magulang mo. Hindi man kalakihan pero puwede na rin kasi bakit, up and down naman din 2 kwarto, eh, isa pa lang naman siya diyan, eh, 'di ba? Yung kapatid kong dalawa ay soon pa makakalipat din, 'di ba? So, magsisimula naman kami ng negosyo ni mama. So, napakasarap lang sa feeling na tuwang-tuwa siya, grabe gumawa pa ako ng video pero hindi ko naihabol dito, sayang, sayang. Sobrang pasalamat niya na grabe ka, sabi niya, "Huwag kang manawa na na tumulong sa akin kahit na napakahirap ng pinagdadaanan or sitwasyon na napakarami." Sobrang naramdaman ko siya na ibang level. Bilang anak, ramdam mo 'yan. 'Pag nabigyan mo ng masarap na buhay yung magulang mo, tapos mabigyan mo pa ng sariling bahay, napakasarap. Bilang ina, anong mararamdaman mo, 'di ba? Sobrang blessed, 'di ba? Grabe, grabe. Kaya sobrang pasalamat po ako sa negosyo na 'to. Kaya ikaw, kaya kung na-invite ka pa lang po ngayon, napakaraming pangarap na makukuha mo rito. Huwag kang magduda, huwag kang matakot. Gawan mo ng paraan, trabahuhin natin guys, sa lahat po dito na ginagawa ang negosyo, ibigay mo yung best mo hangga't hindi pa huli. So, siya po yung sinasabi ko na inspirasyon para humataw ka at lumaban ka. Siya po yung nagbibigay sa akin ng sipag at tiyaga 'pag ako'y nahihirapan. Siya po yung bagay na ipinaglalaban ko para makuha ko yung pangarap. Kaya akin lang guys, kung nahihirapan ka ngayon, may pinagdadaanan ka, ibigay mo yung best mo, ilaban mo. Tignan mo yung magulang mo, tignan mo yung anak mo, ibigay mo yung mga dapat mong ibigay, ano ba yung kaya mong ibigay, kaya mong iregalo sa kanya, 'di ba? So napakasarap, nakaka-proud po talaga. Kaya sobrang salamat po sa negosyo na 'to, 'di ba? So 'yun, bago pa ako maiyak, 'di ba? Sobrang nakakataba na ng puso kasi na naregaluhan ko yung magulang ko ng ganyan. 'Di ba kaya todo hataw talaga ako ng mga nakakaraan. Binigay ko talaga yung best ko. Kahit puyat, pagod, talagang hataw, plano rito, kausap do'n, bigay todo. Talagang kahit kahit may sakit nararamdaman talagang balewala kasi nga para sa pangarap. Whatever it takes, kunin mo. Whatever it takes. Kung ano yung pangarap na gusto mo ibigay sa pamilya mo, sa magulang mo, kunin mo at ibigay mo. Ayan po yung sinasabi ko sa'yo, 'pag hindi mo nakuha, hindi mo gusto. So kunin mo at ibigay mo. Mangarap ka, taasan mo na. Nangangarap ka na, trabahuhin mo, panggigilan mo na. Whatever it takes, bigay mo yung best mo. Kahit na anong mangyari. Para sa pamilya mo yan. Lagi mo tatandaan, baka ikaw na lang din yung inaasahan ng magulang mo. Lagi mo tatandaan, baka ikaw na lang din yung inaasahan ng anak mo na magkaroon ng sariling bahay. Panghinayangan mo na yung pangungupahan. Sayang, sayang po. Sayang yung pinangungupa mo o pinangre-rent mo. Iba pa rin pag may sariling pamamahay. Iba pa rin pag tinuro mo, bahay ko yan. Kasi pag tumuro ka, baka hindi mo bahay, palayasin ka ng may-ari niyan. Diba? So napakasarap sa feeling na ituturo mo, bahay ko yan. Bahay ng nanay ko yan. Sa pangalan ng nanay ko yan. Sa pangalan ko yan. Napakasarap lang sa feeling na, oho, diba? So yun. Meron pa ba? So yun, thank you po. I hope marami pong na-inspire, natuto. Then, alam ko, namomotivate ka. Alam ko, ito yung time mo para gumising sa mga bagay na sitwasyon, di ba? So kung may pinagdadaanan ka, set aside mo, ilaban mo, ibigay mo yung best mo para sa pamilya mo. So tinuro namin yung mga bagay na kailangan mong gawin. Morning pa lang po,
tanghali, gabi, trabaho, bigay best, bigay todo. Then pag nagtatrabaho ka, bigay mo para makapag full time ka. Todo mo para makapag full time ka para mas madali mong makuha yung mga pangarap mo sa buhay mo para sa pamilya mo. Whatever it takes ko na may pangarap mo. So yun lang po, maraming salamat po. To God be the glory po. God bless po. Back to you, ma'am. Ayun, sorry. Okay, ayan, napakadami natin inspire na narinig kay Sir Mark Ian, 'di ba? And sa lahat ng naitopic niya, 'di ba? And talagang ano talagang based on ano niya on experience niya talaga sa sistema natin. Kaya para sa lahat, 'di ba, pakinig tayo. Iba talaga pagka ano sanay sa English hindi ko maiwari yung Tagalog eh. Joke lang. Ano talaga, siyempre pag probinsyana ka, hirap ka mag-Tagalog, ganun. Hindi ako marunong mag-English. Ang point po, sa lahat po ng napakinggan natin ngayong gabi na to, diba, ang sa akin lang talagang panghawakan mo and talagang i-inspire mo yung sarili mo na darating din talaga yung time. Diba, kung ano man nangyari kay Sir Mark Ian, kung ano man naging resulta niya, yun at yun din ang makukuha mo or baka mas dumoble pa doon. Kasi tandang-tanda ako, ayan, kay Sir Ian, di naman kami nagkakalayo din naman ng talagang tagal sa negosyo nung pagpasok dito eh. Talagang ako din isa yan sa mga ano lang sa mga pinanghawakan ko. Kasi tanda ko din naman yung mga uma-attend ngayon. Diba? Kaya salamat sa mga nagstay. Ilang pa ba tayo ngayon? 137,000 pa tayo. Ang dami natin, diba? Sa lahat ng mga nagstay, sa totoo lang, um, ganyan din po kami dati. Diba? Nagtitrain lang, nai-inspire lang, nakikinig lang, and talagang kinonsistent lang. Na-topic naman ni Sir Ian eh. Consistent lang talaga yung pag-attend ng mga gathering, lahat ng event man na meron tayo sa system natin. Na pagdating ng araw, pagdating ng panahon, pwedeng hindi man nakikita ng mentor mo or sa sarili mo na lang or kahit sa family mo, hindi man nila ma-appreciate yung ginagawa mo ngayon na para sa kanila din naman. Okay, yung ginawa mo na sinubukan mo tong negosyo, part-time ka. Diba? Huwag kang mag-alala, nakikita ka ni God. Okay, yung pangarap mo, huwag kang mag-alala, malinaw na mangyayari, makukuha mo sa sistema natin. Okay po, kaya sa lahat ng mga nandito, tama yung pag-commit mo, tama yung pag-stay mo. Okay po, and syempre, sabi ko nga ulit, isa lang naman sa pwede nating maging bala or panghawakan mo kasi kanya-kanya naman na tayo, 'di ba? Na ngayon ano ka talagang na-inspire mo yung sarili mo, ini-inspire mo yung sarili mo na malinaw 'di ba malinaw. Pero 'pag end ng Zoom natin, kanya-kanya tayo. Ang kailangan lang talagang sabi nga kahit balo baliktarin pa yung numerong 1, okay, yung number ng 1, or kahit saang ano pa yan, kahit saang bansa pa, yung umausap sa'yo na sasabihin niya or yung spelling ng 1, hindi yon dahil ikaw alam mo or ikaw mismo, 'di ba?
kahit sino pang kumausap sa'yo, dahil alam mo eh. Diba, hindi ka magpapatalo. Ganon din dito sa sistema natin. Okay po, kahit sino pa man yung makalaban mo dyan sa labas or hindi man naniniwala or yung ma-encounter mo, lalo kung new member ka na ngayon or talagang matagal ka na ginagawa mo yung sistema natin, never ka makikinig sa kanila. Okay po, bakit? Ang paniniwalaan mo, okay, yung mga na-achieve na resulta sa sistema na ginagawa natin. Okay, and sobrang salamat po Sir Ian, and okay, salamat ulit sa mga umattend and sa mga part-time na talagang may duty pa ngayon, 'di ba? Nag-commit ka. And yun, syempre dahil yun nga, tapos naman na din tayo sa ano natin, sa gathering natin. As announcement na lang po. Okay, announcement. Ay, tinitingnan ko lang. Kasi ang gaganda at pogi natin talaga eh. Sama ko na sarili ko ha. Smile nga ulit. Diba? Nagbago yung itsura mo. Dapat hanggang pag-end natin, nakasmile ka pa din. Ayan. Siyempre, as for announcement, okay, every Sunday naman yung gathering natin. Okay, sa mga umaten ngayon, huwag kang magsawa, dire-diretso mo lang ulit. And meron tayo by Tuesday. Okay, and meron tayo by Wednesday. Okay, may mga ano naman po, may mga posting naman po tayo doon. Kaya drop mo yung sarili mo para maka-attend ka po sa lahat ng mga gathering natin. And ayun, meron pa tayo ngayong spin. Tama po, no? Okay, may spin tayo or mauna muna yung picture po sa lahat. Picture po muna tayo. Si Sir Erwin muna, Gina, then Ay, spin. sorry. Opo. Okay, ayan. Okay, yun. Tatawagin ko po muna kasi syempre hindi naman pwede na bago tayo matapos di magsalita tong natin as founder natin ng Saviors United. Okay, tawagin ko na po. Kilala naman po ng lahat. Ayan, walang iba kundi si Sir Erwin Luke Pradya. Ayan. Yon. Hello sa lahat. Isang mapagpalang araw. Di ba? Dami nating kasama. Nakakatuwa. Imagine mo, 136 participant. Okay? 136 participant na instead na nag-Netflix, instead na nag-YouTube, instead na uminom, instead na kung ano-ano yung ginawa, mas pinili aralin yung negosyo. Mas pinili na bigyan ng oras aralin yung negosyo. Kaya okay lang ba palakpakan mo yung sarili mo? Kung alam mo yan, palakpak ka dyan o kaya may sign dyan, palakpakan mo yung sarili mo. Di ba? Sobrang amazing. Di ba? Sobrang iba talaga. Dito mo makikita yung mga magaganda. Sabi nga nila, lahat ng mga bagay na gusto mong mangyaring maganda, nagsisimula yan sa desisyon. At ngayon, ginawa mo, nagdesisyon ka umattend. Pwede ka naman hindi umattend dito. Pwede hindi. Pwedeng mas nang ibabaw yung tinamad ka. Pwedeng mas nang ibabaw yung ibang kung ano ba ban. Pero mas pinili mong umattend. Kasi bakit? Alam mo sa sarili mo na pag ginawa mo yung negosyo, may pupuntahan. Tama ba? So unang-una sa lahat, gusto ko munang batiin ang lahat ng isang magandang gabi. Okay? Luzon, Visayas, Mindanao hanggang abroad. Hello sa inyo dyan. Di ba? Gising na gising, alive na alive. At syempre kasama ng mga grand uplines natin na nandito. Syempre yung grand upline natin, si Sir John Libenaagua. Okay? Kasama niya si Miss Dayan. Ngayon, nandyan sila, naka-tune in sa ating. At saka sa lahat ng ating mga Facebook Live na manonood. Kasi mamaya, yung iba, one thing is for sure, yung ilang kasi kasama natin ngayon dito, hindi pa available. Siyempre, may mga time differences tayo kasi yung iba, magkakaiba yung natin, yung baga yung ating oras. Di ba? Kasi yung iba, 5 hours yung difference, di ba? So, at least, di ba, pwede kang maka-attend ng mga gathering natin. Pwede nating i-replay. Pero pag may pagkakataon, mas maganda makapanood mo siya ng live. Kasi iba pa rin yung live. Andun yung excitement di ba? At syempre, doon sa nag-host kanina, si Miss Gina Lynn Orsolino, yan, napakagaling at napakaganda. At syempre, ang aking isa sa mga pinaka-idolo, di ba? Sa idolo. Yan, okay? Isa sa mga top earner. Grabe, no? Car achiever, di ba? Walang iba, okay? Si Mr. Mark Ian Arsenio sa isang napaka-lupet na sharing for this night. Saka, grabe, no? Alam mo, sa totoo lang, sobrang nakaka-motivate. Okay, nakaka-motivate sa madaling salita yung sinabi niya, yung kinuwento niya. Although alam ko yung iba naman,
for sure, 'di ba? Yung yung iba kasi may mga ilan dito, may alam naman natin, may iba may mga magagandang ginagawa rin sa buhay kasi may mga kasama rin tayo dito no. Kahit papaano hindi naman lahat ng kasama natin dito tag neto mga iba-iba tayo ng background eh. So what I'm trying to say is ito. Try to imagine si Sir Ijan, 'di ba? From nothing to something, 'di ba? Ngayon paunti-unti nagkakaroon ng resulta. Actually, tulad nga sinabi, hindi pa to eh. Sabi niya nga, hindi pa to. Marami pang kasunod, 'di ba? Yung mga nabibigay niya sa family niya, hindi pa 'yon. Meron at meron pa. Lagi mo tatandaan, pagka consistent kang nangangarap, tinatrabaho, 'di ba? At nagnenegosyo, isang bagay yung sigurado kung palapit ng palapit ka dun sa mga goals mo. Kasi kung tutuusin, marami naman tao na maaaring sabihin ng ilan, sabi niya, ay ano, sir, mga ma'am, actually, nagbibigay ko rin naman yan sa family ko, tutuusin. Naibibigay. Kaso nga lang, andun tayo sa point na, tama naman, wala namang masama. Walang masama, walang mali. Kaso nga lang, minsan kasi, naibibigay yon matagal. Di ba? Minsan din, naibibigay yon malayo sila eh. Tama ba? Kasi ako, may mga personal ako kakilala, mga OFW eh. Kung tutuusin, nabibigyan naman din nila ng property, yung mga mahal nila sa buhay. But to the point na nakakasama nila yung mahal nila sa buhay, so yun yung medyo langanin. Tama po ba? So at least, 'di ba, si siya, 'di ba, na bibigay niya yung mga ganon na nakakasama niya yung mga mahal niya sa buhay at doon pa lang, doon mo nakikita yung advantage. Ano yung gusto mo? Yung mabibigyan mo yung mahal mo sa buhay nang magkakasama kayo or mabibigyan mo sila nang hindi ka nila kasama? 'Di ba? Ibang factor pa rin 'yon, 'di ba? Kaya iba talaga, 'di ba? Saka yung nangyayari sa kanya yung transition, 'di ba? Kasi alam naman natin ng business, may time na malakas, 'di ba? May time na medyo ups and down 'di ba? Ganoon naman talaga, that's life 'di ba? Kasi kung pupunta ka nga sa ER, alam mo sa mga hospital, makikita mo yung buhay, yung ilaw gumagano, bababa, tataas, bababa, tataas, bababa, tataas, 'di ba? Kasi ganoon 'yun eh. 'Di ba? That's life 'di ba? Kasi nung mga nakaraan hindi maganda yung mga nangyayari pero imaginein mo all tinrabaho lang, sineryoso, binigyan ng panahon, dedication, nagplano, pak nung ibinigay, 'di ba? Resulta, 'di ba? Property, 'di ba? Gifts sa family, 'di ba? Sarap. Imaginein mo 'yun. So hindi pala imposible na one of these days, 'di ba? Kasi yung iba iniisip, ibibigay pa kaya? Mangyayari pa kaya? Dadating pa kaya? Hindi na natin pag-uusapan kung ibibigay. Ibibigay siya eh. Ang tanong bibigay ka na ba? Di ba? Baka yun eh, di ba? Hindi natin pag-uusapan kung ibibigay eh. Kaya mo bang hindi bumigay in order na maibigay? Di ba? So yun yung labanan dun eh. Di ba? Baka iniisip ng anong Sir Erwin, bibigay? Ay, ganon, biglang naging Barbie. Hindi, iba yon. Iba po yon ha? Ibang bigay yon. Baka isipin nyo, bumigay eh, di ba? So hindi po. What I'm trying to say is, hindi po, ilalaban mo ba? Gagawin mo ba talaga yung part mo? Di ba? In order na mas mapalapit doon sa resultang gusto mo. Di ba? Ibibigay siya eh. Basta make sure lang, gawin natin ng tama, trabahuin ng tama, okay? And then, syempre, at the end of the day, di ba? So, huwag tayong makakalimot sa Diyos. Kasi, gawin mo lang yung part mo. Tapos after nun, ipasa Diyos mo na. So, Lord na bahala doon. Pag nakita ni Lord na deserving ka na doon sa mga biyaya na pinapalalangin mo, kung nakikita niya na nag-matured ka na at gagamitin mo sa tama yung ibibigay niya, one thing is for sure, mas alam niya yung time eh. Di ba? Sabi nga nila, ang biyaya, hindi siya maaga, okay, hindi siya late, lagi siyang on time. Di ba? Pag si God ang nagbigay, hindi advance, hindi late, always on time. Okay po ba 'yon? Kaya sa lahat ng mga kasama natin na nandito, na alam mo 'yan, na ngayon, okay, bago ka, aralin mo ng maaga. Pag-goal ka ng maaga, trabahuin natin ng maaga kasi advantage mo 'yon. Bakit? Kasi yung iba iniisip nila, kasi sir, medyo nakikita ko bago lang ako dito. Hindi, mali. Hindi mo disadvantage yung pagiging bago. Lagi mo tatandaan yan. Bakit? Lahat ng magagaling nagsimula sa pagiging bago. Lahat
lahat ng professional nagsimula sa pagiging amateur. Di ba? So, walang ano yun. Wala. Pero syempre, di ba? Bilang bago, andun yung advantage mo. Mas open for learning, mas malaki yung market. Di ba? Mas marami kang matututunan. Tama ba? Advance yun. So, kaya advantage mo yun. Bilang bago, aralin mo, consistent, araw-arawin, bigay mo yung best mo. Okay ba ba yun? And then, syempre, yung mga kasama naman natin dito. So, ang gawin mo, assess. Assess yourself, di ba? Saan ba ako nagkukulang? Saan ba ako kailangan mag-adjust? O, although, lahat naman tayo may mga, alam mo, may mga pinagdadaanan. Lahat tayo may kanya-kanyang hinaharap sa buhay. Normal yan, given yan. Siya, syempre, una, ipag-pray mo kay Lord kung ano man yung pinagdadaanan mo. Pangalawa, take action. Kasi at the end of the day, kailangan pa rin actionan. Then once na nag-take action ka, ibigay mo ulit sa Kanya. Yeah, ibigay mo ulit sa Kanya. Ask for guidance, work for it, and then have faith for God. Okay po ba yun? Kasi sabi ko nga, ibibigay niya pag deserving ka na. Okay po ba yun? At sa lahat ng nandito ngayon, nakakabaliw. Imaginein mo, no? Totoo yung sinabi ni Sir Ian. Ang sarap na. Imagine mo, ituturo mo. Yan, bahay ko yan. Yan, ano ko yan, di ba? Iba yung pakaramdam na yan, di ba? Kasi, for example, at the end of the day, tuturo yan, bahay yan ng tatay ko eh. Hindi, wala eh, di ba? Parang bitin eh, di ba? Parang, alam mo yan, yung parang hambog ka lang na ewan eh, di ba? Para ayan, yan, bahay namin yan eh. Pag sinabing namin, hindi sa inyo, hindi sa yun. Namin eh. So, ibig sabihin, marami ka dun. Pag hinati-hati, alam ba, bahay. Di ba? Bahay siya. Pag tinuro mo yan, bahay namin yan. Pag hinati-hati, yung bahay maliit lang pala. Baka sa'yo yung kubeta. Diba? Pag nagkaroon ng partition, sa'yo pala yung kubeta. Nangyari, di ba? Hindi kasi sa totoo lang most of the people iniisip nila na yung inheritance, parang sa madaling salita, yung meron yung magulang nila, kanila na rin yun. Kaya hindi na sila nag-strive, di ba? Hindi na sila kumikilos, hindi na gumagawa ng paraan. Hindi, okay lang kasi may bahay naman kami. Hindi mo bahay yun. At na-imagine mo ba magkakaroon ka ng pamilya kasama mo yung mga kapatid mo, magkakasama kayo sa isang bahay? Mahirap yun. Para sa akin, actually nasa Bible kasi yun, bigyan ko kayo ng onting idea. Nasa Bible yun na once na nagpamilya ka na, dapat ang goal mo, bumukod ka. Yun yung isa sa, totoo, kasi ikaw, lalaki, hihiwalay ka sa iyong magulang, ikaw babae, hiwalay ka sa iyong magulang at magsasama kayo ng iisa. Hindi naman sinabi sa Bible, ikaw, lalaki, babae, magsasama kayo, tas doon kayo sa magulang nyo. Hindi naman ganun eh. Hindi po ganun yun. At majority ko, kung mapapansin niyo po actually, statistics shows, okay, nagkaroon po ng research dito. Isa sa mga reason din kung bakit hindi ganun umaasenso mga Pilipino because of that, yung close family ties. Diba? Yung tipong sama-sama na lang kayo, hindi ho eh. Hindi ho ganun. Kaya alam mo yun, yung tipong may pamilya ka na tapos kasama ka pa sa pamilya mo. Tapos yung kapatid mo nagkapamilya, nandun din magkakasama kayo. Hindi po yung nag-work ng ganun. Kung mapapansin nyo sa Amerika, sa US, kung saan ho ako lumaki, di ba? Actually, where I belong, you know what I'm saying? Hindi. Ano ibig sabihin? Pag age ng 18, labas. Out ka na dito. Out ka na. Out ka na. Yun ho yun. Totoo po yun. Sa US, ganun 18 years old, labas ka na dito. Out ka na. Out ka na. Bahala ka na. Gawa mo ng buhay mo, magtrabaho ka dyan, mag-part-time. Basta 18, alis ka na. Kaya pansinin mo yung bansa. Di ba? Asensado. Even sa mga European countries, ganun po yung mentality nila. Pag pagtugtong mo ng 18, responsible ka na dapat, hanap ka na opportunity mo. Kasi hindi ka mag-grow eh. Di ba? Imaginein mo ngayon ang nangyayari. Hindi naman sa pag-ano po, mapapansin nyo, marami, di ba, halos lahat nandun na sila sa nagsama-sama na. Hindi ho yun. Sabi ko statistics shows. Di ba? Statistics shows. Kasi bakit? Pag gano'n, hindi ka makakapangarap ng mag-isa. Okay? Hindi ka makakapangarap mag-isa. Hindi ka alam mo yun, hindi mo may spread yung yung mismong full potential mo. Di ba? So, iba pa rin.
Iba pa rin. Yun ho yung ano. Kaya nga, pansin mo, majority ng mga taong successful ngayon, they live single. Di ba? I mean, ano ibig sabihin nun? Siya, pamilya niya. Kasi yun ho yun talagang totoo. Di ba? Well, on some point, okay, unti-unti, yun ho yung kailangan natin, kasi ang pagkakaintindi ho doon, sabi nga nila, hindi pwedeng magkaroon ng dalawang hari sa isang palasyo. Hindi pwedeng magkaroon ng dalawang reyna sa isang palasyo. Tama po ba? So, yun ho yung realidad ng buhay. At syempre, along the way, you have to make some decisions na para sa iyo at sa pamilya mo. Tama ba? So, in order na mag-grow talaga, kailangan dumating yung point. Kaya nga, ang ganda ng kwento ni Sir Ian, di ba? Parang, ikaw, halimbawa, kwento mo, ito, bahay namin ng pamilya ko, asawa ko, o, di ba, mga tipong ganyan, asawa ko, anak ko, di ba? Iba. Lalo na kung single ka pa. Sa mga single nandito, uy, ako, ito, bahay ko. Kasi ang dami sa business natin. At the young age, nakakabili na ng bahay, condo. Di ba? At the young age, iba. So ngayon kung may pagkakataon, kung nakatulong ka na naman sa pamilya mo, sa magulang mo, di ba? If I were you, it's about time isipin mo rin yung sarili mo. Isipin mo yung sarili mo. Bakit? Ako pa, personal opinion ko, kasi lagi yung iisipin din na kailangan mo paghahandaan din yung future mo. Kasi yung kapatid mo, may ibang future yan. May ibang gusto sa buhay yan eh. Lagi mo tatandaan, hindi ka magiging successful kung iniisip mo future lang lagi ng ibang tao. Kailangan mo rin munang ayusin yung future mo in order na maisalbi mo sila. Di ba? At ikaw yung magiging instrumento. Ikaw yung gagayahin. Ikaw yung magiging image na in a way na, ito si kuya, nagawa niya. Naging successful siya on his own. Kailangan ako rin maging ganon. Di ba? Mas making malaking tulong kaysa naman, si kuya, nandito lang naman yan. May pamilya na, nandito pa nakasagsik. Ako rin. O bakit ako hindi pwede? Nag-gets niyo yung point? Nag-gets niyo yung point? Guys, nakita natin opportunity. Hindi lang to basta pera. Maniwala kayo, hindi lang, sabi nga ni Sir Ian kanina, hindi lang pera. Yung mindset, yung paunti-unti, ibahin natin yung pananaw natin. Di ba? Yung lalakihan natin, di bang mas lalawakan pa natin? Diba? Kasi one thing is for sure, sobrang dami tayo matututunan along the way habang ginagawa natin yung business na to. Kaya ang akin lang, enjoy the process. Okay? Enjoy mo lang yung mga kasama natin dito. Okay? Makipagtulungan, collaborate. And then, syempre, gawin natin yung part natin. Okay? Pero, lagi mo tatandaan, before you do anything else, okay, put God first. Okay? Put God first. Pag nasa Diyos ka, wala kang talo. Okay po ba yun? So, siguro with that, yun lang muna, picture taking muna tayo, okay? So, sino ba mag-picture taking? Okay, sino ba mag-take na? Okay? So, sige po. Open cam po tayong lahat. Yan. Ayan. Wait lang ha. Yan. Open cam po lahat para makita natin yung mga magaganda at pogi na mukha ng bawat isa. Yan, wait lang. I-spotlight ko lang yung mga nag-speaker. Okay, so paano nga po pa-add spotlight kay Gina? Hindi ko makita. Para akong Boy Scout dito. Wait lang, hindi ko makita. Okay, so ayun. Wait lang. Ayan. So, okay. Power sign po tayong lahat. Okay, 1, 2, 3, smile.